Isang maligayang pagdating sa kwento ng isang inosenteng babae, si Chuxia, na hindi pa nakakabangon mula sa sakit ng pagkawala ng mahal niya, nang biglang lumitaw ang isang lalaking kamukhang-kamukha niya sa katauhan ng isang tagapagmana. Ito ba ay nagkataon lamang o isang balak, pag-ibig ba o apoy ng paghiganti? Panoorin natin ito kaagad. Nagsisimula ang eksena sa isang libing sa gitna ng malakas na ulan. Ang dalagang ito ay si Lin Mo, o kilala rin bilang Lingxi, ang may-ari ng Ling Corporation. Dumating siya upang ihatid ang kanyang mapapangasawa, si Ju Chen. Nangako siya noon na pagkatapos malista ang kumpanya sa ibang bansa, babalik siya upang magpakasal sa kanya. Ngunit mula sa isang nobya na hinahangaan ng lahat, biglang naging isang kaawa-awang babaeng balo si Lin Mo. Napakasakit sa kanyang damdamin. Hinalikan niya ang kabaong niya, hindi kayang tangayin ng ulan ang katotohanan, at ang kanyang mga luha tuluyan na siyang nawala pagkatapos lumingon si Ei at nagulat na nakita si Tva na nakatayo sa likod niya na parang nabuhay. Muli sa libingan lumapit siya at bigla siyang hinalikan, ngunit nang magising si Ei sa gitna ng kanyang mga luha, napagtanto niyang wala na si Tva sa tabi niya ngayon, nasa Huihovin siya kung saan nagtatrabaho si Hoy. Pinayuhan niya siyang harapin ang katotohanan, ngunit ang bakas ng halik ni Tva ay nananatili pa rin sa kanyang labi. Pinayagan siya ni Hoy na maglakbay para malibang pagkatapos ng kalahating taon nagsawa na rin siya. Sa paglalakbay kaya kinuha niya ang kanyang maleta at bumalik sa lumang bahay, napagod ng husto pagkatapos ng mahabang paglalakbay. Kumandusay si sa sofa para magpahinga, ngunit hindi niya inasahang mapapatong siya sa hita ng isang lalaki, at ang mas nakakagulat pa kamukhang-kamukha ito ni Tva. Kaagad niyang naisip na naghahalusinate siya nagmamadali. Siyang nagbukas ng telepono para magsaliksik nang mabasa niya ang 4 na salitang schizophrenia. Nagsimulang magduda si na nagkasakit na siya hanggang sa punto na nag-imagine siya ng isang CFDV na parang buhay ayaw man niyang maniwala sa ilusyon, pero mas nangingibabaw ang emosyon kaysa sa rason. Yakap niya ang lalaki at umiyak, "Huwag TFDV, kahit mahal na mahal kita, kailangan ko pa ring matutong tanggapin ang pag-alis mo." Sa sandaling iyon, biglang dumating ang stepmother niya si Nimbi, at mas nagulat siya nang makita ang kanyang nakababatang kapatid na bumalik. Na-shock ng husto si nang malaman na ito ay ang nakababatang kapatid ng kanyang stepmother na si Nimbi. Ayon sa relasyon, kailangan siyang tawaging tiyo ni Gayunpaman, hindi pa rin nakakabangon si sa kanyang isip. Ay naglalaro ang pag-iisip na baliw na ba siya sa sobrang pag-alala kay Vicky, at bakit naman kamukhang-kamukha ng tiyong ito ang kanyang minamahal. Nang bumalik siya sa silid tamang-tama ay nanonood siya ng pelikula kung saan nagkaroon ng amnesia ang bida. Biglang nagkaroon ng ideya si na i-verify kung ang bagong tiyo na ito ay ang kanyang dating kasintahan. Naaalala niya na si Vicky ay nagsusuot lang ng briefs na may print ng Crayon Shinchan, isang larawan na hindi maaaring pagkamalan, kaya palihim niyang sinuri ang wardrobe ni Nimbi. Ngunit natuklasan niyang punong-puno ito ng glow-in-the-dark na underwear na patulala si at hindi makapaniwala. Mayroon pa bang ibang hilig ang taong ito? Hindi siya sumuko sa ikalawang pagkakataon, sadya siyang nagsuot ng belo ng kasal, tumakbo patungo sa lalaki, ngunit sa kasamaang palad nadulas siya, napasubsog siya sa bisig nito at kaagad naramdaman ang pamilyar na yakap ni Vicky. Ngunit pagkatapos ay ininsulto siya ni Nimbi. Nabaliw siya, bakit siya nagko-cosplay sa init ng tanghali? Pagkatapos nahihiyang humingi ng paumanhin si gamit ang isang tasa ng mainit na gatas. Inakala niyang hindi iinom ang lalaki dahil sa allergy, ngunit uminom siya na ikinabahala niya, ngunit malamig siyang itinulak palayo ni Nimbi, at sinabihan siya na sa susunod bumili ng organic milk. Hindi sumuko si hinanap niya ang lumang damit ni Vicky. Sinubukang maghanap ng natirang buhok upang ipadala para sa SAV testing. Gayon, kailangan niyang palihim na humila ng isang hibla ang buhok sa ulo ni Nimbi, ngunit bago pa man niya mahila nahuli siya, kaya nagmamadali siyang nagbago ng tono at nagkunwaring masunurin. "Gusto ko pong magmasa para humingi ng tawad sa inyo." Walang masabi si Nimbi, ngunit pilit niyang tinanggap ang pagmamahal ng kanyang masunuring pamangkin. Gayunpaman, hindi niya pinakawalan si nag-agawan silang dalawa, at hindi sinasadyang natapon ni ang buong tray ng essential oil sa ulo nito. Ang resulta, ang buhok ni Nimbi ay nagulo at naging parang sinulid. Pagkatapos naghintay siyang matapos maligo si Nimbi para planong patuyuin ang buhok nito, pero dahil sa pagmamadali natisod siya sa wire at nahila ang tuwalya nito sa mismong sandali na pumasok si Nimbi para tawagin ang kanyang kapatid. Ang tatlong tao ay nanigas sa lugar. Ang kapaligiran ay naging kahiyahiya na halos kulang na lang ang tunog ng kuliglig ng gabing iyon. Ang magkapatid na ay nagplano ng isang misteryosong balak lumabas na palihim na umuwi ng bansa. Si Nimbi, nagkunwari siyang iba upang nakawin ang cellphone ng kalihim ng sarili niyang bayaw na si Hon Ho Dididi. Ang layunin ay malaman ng impormasyon para sirain ang negosyo ng pamilya Ho. Si Nimbi ay nagnakaw na ng susi at ibinigay sa kanyang kapatid. Basta malaman nila ang floor price ng auction para sa Diamond Project, siguradong mananalo sila at ang ari-arian ng pamilya Ho ay mapupunta rin sa pamilya Di. Nang sila ay nagbubulungan at nagpaplano, binuksan ni ang ilaw na ikinagulat ng magkapatid
kalmadong sinabi niya na bumaba siya para kumuha ng tinapay dahil gutom siya, ngunit nakita ni Nim Gi-hye ang susi na nakahantad sa mesa kaya mabilis niyang hinila ang kamay ni A at bigla siyang nilapitan para ilihis ang atensyon. Tinulungan niya ang kanyang kapatid na babae na lumayo para makapag-usap silang dalawa ni A ng sarili na sinabi niya na natatandaan niyang siya ang baliw na humalik sa kanya sa sementeryo nang dumalaw siya sa puntod ng kaibigan niya na gulat. Si A ibig sabihin hindi pala si Tse-di-Viti ang halik na iyon, malabo siyang naniwala na hinalikan niya si Nim Gi-hye, napangiti siya at ininsulto pa na napakapangit niyang humalik ang sinabing iyon ay nagpula sa mukha ni at nagmamadaling tumakbo. Pabalik sa kanyang silid sinamantala niya ang pagkakataong iyon upang ligtas na makuha muli ang susi dumating ang kaarawan ni A nag-organisa si Hoi Di ng isang maliit na party para sa kanya. Naaalala niya ang araw na ito 18 taon na ang nakakaraan dinala ng matandang si Ashley ang maliit na batang babae na naligaw upang alagaan at pinangalanan itong Evie at ngayon bumalik na siya sa kanyang tamang lugar bilang ang may-ari ng pamilya Ho na nagngangalang Ho and Sgit. At pagkatapos sinabi ni A na nananatiling estranghero ang lugar, nagpasalamat siya kay Hoi Di dahil sa palaging pagiging nasa tabi niya sa loob ng maraming taon. Binigyan pa siya nito ng kwintas na may nakaukit na unang titik ng pangalan Ho Di Sgit. Umaasa siyang matatalikuran niya si Tse-di-Viti na siyang Evie nang nakaraan. Pag uwi sa bahay tinanong siya ng tiyo niya kung bakit siya late. Nakita niyang hindi naman matanda ang tiyo niya sa kanya pero lagi nagtuturo sinabi niyang kaarawan niya kaya lumabas siya para kumain kasama ang mga kaibigan. Nag-isip si Nim Gi-hye kailangan niyang makuha ang bidding contract kaya kailangan niyang lasingin si A. Inalok niya ang pamangkin niya na tikman ang mamahaling red wine noong una. Ininsulto niya pa na parang galing lang sa convenience store ang wine, ngunit sa loob lang ng ilang baso na lasing na siya sa malakas na amoy ng alak. Tinitigan ni A ang mukha ng katulad ng kanyang minamahal na rito. Inihagis ni Nim Gi-hye si A bilang reaksyon na hindi sinasadyang nahulog ang kwintas sa kamay niya. Nagmadaling dinampot ni A at iningatan sa palad niya. Lumabas na iyon pala ang regalo na sadyang pinagawa ni Tse-di-Viti, isang disenyo ng kwintas na tinatawag na Ifidis, na ang ibig sabihin ay upang masaksihan ng buong mundo ang matamis na pag-ibig sa pagitan nilang dalawa. Ang A ay galing sa A at ang NU ay galing sa Dinsen. Zedi muling sumugod si A para haplusin si Nim Gi-hye. Mahal ko ang Adam's apple sa lig mo, naaalala ko ang iyong mainit na yakap, ang iyong ebis at pati ang dibdib mo. Malamig na sinabi ni Nim Gi-hye, kung gagalaw ka pahahayaan kitang tignan ng masinsinan. Pagkatapos ihatid si A sa kanyang silid si Nim Gi-hye sumilip sa office para kunan ng litrato ang bidding documents. Inakala niyang ligtas na siyang nakalabas, ngunit nang lumingon siya nakita niya si A na nakatayo mismo sa harap niya. Inutusan siyang ilabas ang itinatago niya sa likod niya na taranta si Nim Gi-hye at biglang sinabi, "Iako ito si Tse-di-Viti. Nakalimutan mo na ba ako, Tse-di-Viti? Bakit mo ako iniwan?" Humikbi si A at walang pakialam na niyakap siya ang naipong pagkamis sa loob ng maraming taon. Ay sumabog sa kanyang humihikbing pag-iyak. Si patawarin mo ako, hindi ako dapat umalis. Hindi niya pinatapos ang pagsasalita nito. Biglang hinalikan ni A ang labi ng taong mahal niya at bumulong, "Huwag mo akong itulak palayo." Natigilan si Nim Gi-hye ng isang segundo at pagkatapos ay parang isang switch na binuksan. Agad siyang gumanti ng isang maalab na halik. Diniin niya siya sa pinto, binuhat niya siya papunta sa kama. Sila ay lumubog sa pisikal na kaligayahan. Ang shirt ni Nim Gi-hye ay hinubad na nagpapakita ng kanyang ebis na nagpatibok sa puso ni kung magpapatuloy pa ito, hindi ko alam ang gagawin ko. Handa ako. Bumulong siya, ngunit tila umabot na ang alak. Natulog kaagad si A. Pagkatapos tahimik na umupo si Nim Gi-hye at lumambot ang kanyang tingin. Alam kong anak ka ni Honho Tideng. Hindi ako dapat magkaroon ng damdamin para sa iyo, ngunit bakit ang bawat pagkunot ng noo, ang bawat ngiti mo ay hindi ko maiwanan. Balak niyang umalis, ngunit ang kanyang maliit na kamay ay humawak sa kamay niya at malumana siyang hinila pabalik. Naantig si Nim Gi-hye kaya nagpasya siyang manatili sa tabi niya hanggang umaga. Kinabukasan nagising si A. Hinalikan niya ang labi nito. Pagkatapos ay nagulat siya, sumigaw siya at kaagad sinipa ang kanyang bastos na tiyo palabas ng kama. Ngunit nang malaman niyang siya ang naghila kay Nim Gi-hye, naramdaman ni A ang hiya at nag-alangan na humiling sa tiyo niya na huwag pansinin ang pamangkin niyang lasing. Bumuntong hininga si Nim Gi-hye at malamig na nagtakda ng bagong patakaran habang nandoon siya. Bawal siyang uminom ng alak. Masunuring tumango si A at sinabing susundin niya ang gusto ng tiyo niya. Pagkatapos ay mahina siyang nagtanong, "May nagawa ba akong masama kagabi?" Itinuro ni Nim Gi-hye ang kanyang kwelyo na nagpapakita na malinaw na bakas na nangyari kagabi. Sa isang iglap bumalik ang alaala na alala ni A si Tse-di-Viti na ginawa rin ang parehong bagay sa kanya. Ang mga mata at ang ngiti ay nagdulot ng matinding sakit sa puso niya. Binatukan siya ni Nim Gi-hye na nagpabalik sa kanyang katinuan. Siya ay walang pakialam na nagdeklara ng parusa. "Pinaparusahan kitang maghugas ng 8 baso bilang pagbabayad sa kawalan ng kontrol sa pag-inom." Ng umagang iyon, paglabas niya ng bahay, nakatanggap si A ng tawag mula sa ospital. Ipinaalam nila na ipinadala na ang resulta ng pagsusuri ng gene sa kanyang email. Natigilan siya. Naalala niya ang 6 na buwan nakaraan. Ang araw na masaya siyang naghihintay kay Tse-di-Viti na sunduin siya sa kanilang mahalagang araw ng kasal. Sa sandali na akala niya ay makukuha niya
niya ang lahat, malupit na kinuha ng tadhana ang lahat, ipinagbigay alam ng pulisya na nasangkot si Che David sa isang insidente ng pamamaril at binaril siya hanggang mamatay noong madaling araw. Kumalma si Iki. Pinilit niyang buksan ang resulta ng pagsusuri ng gin, natigilan siya nang makita ang kumpirmasyon tiyak na hindi si Che David si Nim Githi. Kaya pumunta siya at mag-isang uminom ng beer sa isang sidewalk barbecue stall na madalas nilang puntahan noon. Nag-order si Iki ng uri ng karne na pinakapaborito ni Che David. Ngunit umiling ang may-ari at sinabing sa susunod na lang dahil binili na ng katabing customer lahat. Tila natumba si Iki at lumapit sa mesa na estranghero. Yumuko siya at walang pakialam na tinikman ang isang mainit na skewer. Lumabas na si Nim Githi pala ang nakaupo roon, bahagyang nagdikit ang labi nilang dalawa sa isang segundo. Hindi siya nakatiis na bitawan ito ng gabi sa daan pa uwi. Dalawang hooligan ang nagtangkang gumawa ng masama kay Dae. Dumating si Nim Githi sa tamang oras at walang sabi-sabing pinasuot siya ng headphones. Habang siya ay abala sa musika, mag-isa niyang inasikaso ang dalawang lalaki na parang nagtuturo sa mga bata. Pagkatapos sa bahay, walang pakialam na pumasok si Nimbi sa silid ng kanyang kapatid na lalaki. Tamang-tama ay katatapos lang maligo ni Nim Githi at umiinom siya ng tubig. Ang kanyang mga mata ay hindi sinasadyang tumitig sa Adam's apple ni Nim Githi. Biglang sumagi sa isip niya ang alaala noong araw na pinaliguan niya pa ang kanyang maliit na kapatid na lalaki. Ngunit ngayon si Nim Githi ay lumaki na sa punto na nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Sinabi ni Nim Githi na iligpit niya ang baso ni Nim Githi. Ngunit hindi niya napigilan ang sarili at dahan-dahang hinawakan ang bakas ng labi na nakaimprinta sa gilid ng baso. Pervert talaga. Kinabukasan nagpa siya si AA na tapusin ang mahabang bakasyon na puno ng sakit upang bumalik sa pagpapatuloy ng kanyang hindi pa natapos na karera. Ang paglitaw ni Nim Githi ay nagpaunawa sa kanya na hindi pa niya lubos na kayang harapin ang pag-alis ng kanyang minamahal. Lumabas siya na puno ng kumpiyansa na parang walang pakialam kay Nim Githi. Ngunit bigla na lang siyang niyakap mula sa likod. Huwag TLTVT, magpaalam tayo sa huling pagkakataon. Bigyan mo ako ng isang yakap sa katawan na katulad mo upang makapagpatuloy akong mamuhay ng maayos. Nahihiyang inalis ni Nim Githi ang mga kamay niya sa kanyang baywang. Nagmadali siyang nagpaliwanag na alam niyang nakatira ito sa ibang bansa, kaya nagbigay lang siya ng western style na pagbati. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis. Samantala ang ama ni AA na si Hon Ho Tididi ay nabigo sa bidding para sa diamond mining project. Hindi siya makapaniwala na natalo ang Ho Group, isang maliit na kumpanya mula sa Amerika na may presyo na 0.5% lang ang pagkakaiba. Sa sandaling iyon, nag-alala si Nimbi sa kalusugan ng kanyang matandang asawa at hindi sinasadyang nakita ang testamento sa mesa at sinabi niya agad sa kanyang kapatid na naalala niya dati na ang matanda niyang asawa ay iniwan lang ang kanyang ari-arian sa panganay na anak si Ho Dif-du. Ngunit ngayon at nahanap na si AA, tiyak na maghahati-hati sila sa ari-arian. Gusto ni Nim Githi na pasukin ang Itimu Jewelry Company para imbestigahan ang ari-arian ni AA. Samantala si AA ay nagsusumikap na muling paunlarin ang produkto na Dif na dinisenyo ni Teddy Vedi. Si Nimbi ay ipinadala sa SEMU sa ilalim ng pangalan ng pag-inspeksyon sa subsidiary. Ngunit ang totoo ay para lang maglihis ng atensyon para tulungan si Nim Githi na makalusot sa opisina ni AA. Sa loob nakita niya ang isang retrato na nakalagay sa mesa. Ang mukha sa larawan ay sobrang kamukha niya na ikinagulat din niya. Pagkatapos umakyat si Nim Githi para buksan ang vault, ngunit kailangan ng fingerprint ni AA. Narinig niya ang boses nito kaya agad siyang umupo sa upuan at nagkunwaring kalmado. Pumasok si AA at nagulat na makita ang pamilyar na anino na parang bumalik mula sa nakaraan. Ngunit agad niyang pinaalalahanan ang sarili na hindi ito ang lalaking iyon nagdahilan. Si Nim Githi na sumama siya sa kapatid niya, ngunit ang totoo ay curious lang siya na malaman kung gaano siya kamukha ni Teddy Vicky. At ayokong maging kapalit ng kahit sino. Ang pagtingin mo sa akin kanina ay nakakailang. Sa sandaling narinig ni Lingxi ang pagtanggi ni Juchen, agad siyang nagtanong, kung gayon bakit mo ako hinalikan at pumuslit ka sa aking kwarto para panoorin akong maligo? Bakit ka namumula? Natamaan ko ba ang iyong saloobin? Mahinahong kinumpirma ni Lingxi, hindi ikaw si Juchen at hindi ko rin pwedeng ituring ang sinuman bilang kapalit niya. Matapos makamit ni Juchen ang kanyang layunin, umalis siya ng may ngiti. Sa katunayan, habang kinukubabawan niya si Lingxi sa lamesa, palihim niyang nakuha ang fingerprint nito. Hating gabi, bumalik si Juchen sa opisina ni Lingxi at matagumpay na nabuksan ang safe at kinuha ang testamento. Hindi inaasahan ni Juchen na iiwan ni Yuantong ang lahat ng kanyang ari-arian sa dalawa niyang anak at walang kahit isang kusing para sa kanyang batang asawa. Nang malaman ng balita, sinabihan agad ni Juchen ang kanyang nakababatang kapatid na lumipat sa ibang bahay para makapanatili siya. Sa paghahanda na makipaglaban sa matanda niyang asawa, palihim siyang nagplano na saktan si Yuantong. Ngunit sa sandaling kumilos na sana siya, biglang dumating ang mayordomo at naisugod siya sa ospital. Dali-daling tumakbo si Lingxi sa ospital para dalawin ang kanyang ama, habang si Juchen naman ay kunwari inagdadalamhati at sinisisi ang sarili. Mahinahon na pinayuhan ni Lingxi ang kanyang madrasta na umuwi na muna para magpahinga at siya na ang bahala. Nang gabing iyon, habang nakaupo sa tabi ng kanyang ama na walang malay, naisip niya na sa maikling kalahating taon lamang, napakaraming pagsubok ang hinarap ni Lingxi. Nawala si Juchen,
nalulugi ang kumpanya ng alahas, at nakaratay ang kanyang ama sa kama. Sa kabilang banda, umuwi si Ju Chen sa bagong apartment ni Ju Chen para ipagluto ng hapunan ang kanyang kapatid. Sa pagkain, mahina siyang tumawa at naghatid ng magandang balita. Malapit na mapunta sa ating kamay ang ari-arian ng kumpanyang Hua. Si Yuan Tong na inatake ulit sa puso ay hindi na magtatagal. Nagpunta si Ju Chen sa ospital at nakita si Ling Xi na nakatulog sa upuan. Dahan-dahan niya siyang kinabitan ng jacket at umupo sa tabi. Tahimik na inayos ang buhok na nakaharang sa mukha nito. Nang dumating ang si Ming na assistant ni Ling Xi upang mag-report, nalaman niya na habang binabantayan ang kanyang ama, matapang pa rin siyang nagtatrabaho. Sinabi ni si Ming na bumaba ang benta ng kita o yaw na alahas, kaya gusto ng Presidente Hua na mabilis na magdisenyo ng bagong produkto na naaayon sa takbo ng merkado. Lihim na naisip ni Ju Chen na naniniwala siyang anak ni Yuan Tong si Ling Xi, ngunit wala siyang kinalaman sa masasamang ginawa ng matanda. Ling Xi, ayoko nang maglokohan pa. Mula ngayon, hayaan mong protektahan kita. Nagulat si Ling Xi at nagising, at agad siyang nakatanggap ng text message mula kay Ju Chen na nag-aanyaya sa kanyang lumabas. Pagdating sa pinag-usapan, nakita niyang dahan-dahang lumapit sa kanya si Ju Chen. Inakala niyang ibibigay nito sa kanya ang misyon na protektahan ang Dandelion, ngunit biglang nagbanta si Ju Chen na may ahas para patunayan na ang isang dalaga tulad niya ay hindi kayang protektahan ang kahit ano. Binitawan niya ang payong sa kanyang kamay at kinuha ang payong mula sa kamay ni Ling Xi. Inakala ni Ling Xi na sisikapin niyang kopyahin ang klasikong estilo, nalilikha ng tanawin ng mga pakpak ng Dandelion na lumilipad sa hangin at ulan, ngunit hindi siya makahipan ng kahit isang pakpak. Isang ihip lang ni Ling Xi ay naalis ang buong bulaklak, at hindi nakalimutang tuksuhin siyang mahina. Pilit namang ayaw aminin ni Ju Chen. Pagkatapos ay sumingit si Ling Xi, "Pinapunta mo ako dito para aliwin ako, no? Narinig mo raw na pagkatapos hipan ang Dandelion, lilipad din ang mga problema kasama ng hangin. Gusto mo lang subukan, kaya ginamit mo ako bilang eksperimento." Nagbuntong hininga siya dahil sa pang-aaliw at panggugulo niya, pero tinanggap pa rin ang taos puso niyang hangarin. Sa totoo lang, malungkot siya, pero dahil sa kanya, parang nabuhay siyang muli. Nagmamadaling tumakbo si Ju Chen para sundan at tignan ang bata niyang pamangkin. Sa wakas, nagising din si Yuan Tong. Bumalik si Ling Xi sa Wanmo para mag-focus sa negosyo. Nabalitaan niyang mabenta ang bagong bracelet design at hinala niyang dahil ito sa isang kilalang tao na nagngangalang Shaisan na nag-like sa advertisement. Naisip niya kung papayag siyang maging tagapagsalita para sa Tao Yao. Tiyak na magiging kahanga-hanga ang pagbabago ng kumpanya. Nabalitaan ni si Ming na hindi pa nakikipagtulungan si Shaisan sa komersyal na paraan, at dahil ito ang huling pagkakataon para sa Tao Yao, determinado si Ling Xi na kumbinsihin siya. Nag-text siya para makipagkita, ngunit hindi niya alam na si Shaisan ay si Ju Chen. Ayaw niyang agad na pumayag dahil baka bumaba ang kanyang halaga, kaya't gumawa siya ng peking account at nagkomento. Inilantad na si Shaisan ay naninirahan sa Tayanhu ang apartment. Kinaumagahan, tiyak na nahikayat ni Ju Chen si Ling Xi sa harap ng gate ng apartment. Nakita niya si Ju Chen na parang isang salbabida, kaya humingi siya ng tulong kay Ju Chen na papasukin siya dahil mahigpit ang mga gwardiya doon. Ling Xi, gaano tayo kalapit? Bakit kailangan kitang tulungan? Ikinatwira ni Ling Xi na kahit hindi sila magkadugo, itinuturing niya siyang kalahating kamag-anak. Hindi pa nakarinig si Ju Chen ng pamangkin na tinawag siyang sa buo niyang pangalan, kaya't masunuring tinawag ni Ling Xi siyang tiyo ng 2 beses. Dahil sa respeto sa pagiging nakatatanda niya, pumayag si Ju Chen na pumayag sa kanyang pamangkin ng 1 beses na makapasok sa apartment complex. Nagpahayag si Ling Xi ng hangarin na hiramin ang isa niyang kwarto para pansamantalang manirahan bago niya mahanap si Shaisan. Tumanggi si Ju Chen dahil ayaw niya ng ibang tao na makialam sa kanyang buhay. Sinabi ni Ling Xi na ituring lang niya siyang parang isang artificial intelligence device kapag tinawag niya, agad siyang darating, at kapag hindi, parang transparent siyang hangin. Nagmakaawa si Ling Xi na pagbigyan siya kahit 1 beses. Tanging ang pag-aalinlangan ni Niem Batch sa mga tao sa paligid ang nagpahintulot sa kanya na sa pilitang sumang-ayon sa kondisyong hindi maapektuhan ang kanilang buhay. Kinabukasan, lumipat siya. Nang makita ang maluwag at magandang silid, pinuri ni Soha siyang napakabuti dahil inihanda ito para sa kanya. Ipinaalala ni Niem Batch na habang tumutuloy siya, kailangan niyang sundin ang kanyang estilo at panloob na estetika. Tinanong ni Soha kung kailangan din siyang sumunod sa sinasabi niya pati sa pantalin ng buhok o tuwalya. Biglang nilapitan ni Niem Batch at inipit siya sa pinto. Nag-aalok na piliin ang damit ni Soha. Hindi pa lang niya alam kung anong sukat ang isusuot ng kanyang pamangkin. Tinala ni Soha na gusto siyang paalisin, ngunit kailangan niyang hanapin si Louis. Biglang dumating si Niem Gixi para tanungin ang kanyang nakababatang kapatid kung bakit inilabas ang address sa internet. Nakakaramdam ng hiya si Ju Chen sa mga nakapaligid, kaya't napilitan siyang pumayag sa kondisyon na hindi nila maapektuhan ang buhay ng isa't isa. Kinabukasan, lumipat siya. Nang makita niya ang malaki at maluwag na kwarto, pinuri ni Ling Xi si Ju Chen sa kanyang kabaitan at sa paghanda nito para sa kanya. Pinagsabihan ni Ju Chen na dahil nakikitira siya, kailangan niyang sumunod sa kanyang estilo at aesthetic ng interior design. Nagtanong si Ling Xi, kailangan ko bang sumunod sa sinabi mo pati sa pantalin ng buhok o tuwalya? Biglang lumapit si Ju Chen at ikinulong siya sa pinto, handang tulungan si Ling Xi sa pagpili ng damit, hindi lang niya alam ang sukat niya. Hula ni Ling Xi na gusto niya siyang paalisin, ngunit kailangan niyang hanapin si Shaisan. Sakto namang dumating si Ju Chen para tanungin ang kanyang kapatid kung bakit niya isinapubliko ang address online.
Binasag ni Juchen ang katahimikan at tinanong siya, masyado mo bang pinagsisisihan na tawagin akong tiyo, Lingxi? Inakusahan ni Lingxi ang kanyang kawalang galang at pagsasamantala. Umiti si Juchen at sinabi, kung hindi ako ang tiyo mo, ano ang gusto mong itawag ko sa iyo? Lingxi. Nanlaki ang mata ni Lingxi sa nakakapanginig na paraan ng pagsasalita niya. Sa wakas, pumayag si Lingxi na maglinis ng bahay, maglaban ng damit, at maghugas ng pinggan kapalit ng pananatili niya. Ngunit humingi siya ng isa pang pabor kay Juchen. Gusto niyang magkaroon ng sariling banyo. Sinabi ni Juchen na seryoso siyang nag-aalala sa mental health niya. Tinitigan siya ni Lingxi at ikinumpara siya sa isang halimaw. Biglang nagring ang telepono ni Juchen. Si Yuantong ang tumawag at gusto niyang suriin si Lingxi sa kanyang bahay. Nataranta si Lingxi, humingi ng tulong kay Juchen para takpan ang sikreto nila. Hinarap siya ni Juchen at hinawakan ang kanyang kamay. Sinabing wala siyang dapat ikabahala dahil laging nandyan siya. Nagreklamo si Juchen na marumi siya, kaya't sa pilitan niyang binitbit ang matigas ang ulong pamangkin pauwi. Diretso sila sa banyo. Dahan-dahang hinugasan ni Juchen ang mga kamay ni Lingxi. Sa sandaling magkadikit ang mga kamay nila, nawala ng kontrol ang puso ni Lingxi at bumilis ang tibok. Juchen, madalas mo bang tinutulungan ang mga babae na maghugas ng kamay? Walang sinabi si Juchen, dahan-dahan lang niyang binuhat si Lingxi at pinaupo sa mesa. Maingat niyang pinunasan ang bawat daliri na umani ng papuri ni Lingxi sa husay ng kanyang kasanayan. Ipinaliwanag ni Juchen na ang kamay ay ang ikalawang mukha ng isang babae. Nang tuksuhin niya na magaspang ang kanyang kamay, nagtampo si Lingxi at sinabing hindi siya maikukumpara sa ibang mga babae. Ganoon ba katanga ang pamangkin? Pagkatapos ng walang saysay na paghahanap, bumalik si Lingxi na bigo. Ikinuwento niya na sa itaas ay may matandang 80 anyos at sa ibaba naman ay mga estudyante. Naisip ni Juchen na napakalinaw na ng sagot pero hindi pa rin natukoy ng kanyang pamangkin. Ngunit si Lingxi ay napakawalang muwang, hindi niya alam na ang sikat na tao ay nasa harap niya mismo. Sa sandaling iyon, tumawag si Yunfeng kay Lingxi, gusto siyang makita para ibigay ang sales ledger. Nang marinig na kasama niya ang tiyo niya, nagtaka siya dahil hindi pa niya naririnig ang pangalan nito, kaya't nagmadali siyang hanapin sila. Nang makita niya ang lalaking kamukha ni Juchen, nabigla siya. Mabilis na hinila ni Lingxi si Yunfeng sa loob at ipinakilala si Juchen bilang tiyo niya. Alam niyang nakikita ni Yunfeng na kamukha niya ang dati niyang kasintahan, pero nakumpirma na niyang magkaiba silang dalawa. Kumuwi ng paumanhin si Yunfeng dahil sa kawalan niya ng galang, sinabing masyado pang bata si Juchen. Nagtaka si Juchen dahil hindi pa niya narinig na binabanggit ng kanyang pamangkin ang isang kaibigan na tulad ni Yunfeng. Ipinahayag niya na bilang isang nakatatanda, mahigpit niyang susuriin ang lahat ng mga lalaking lumalapit sa kanyang pamangkin. Naramdaman ni Lingxi na tensyonado ang atmosfera, kaya't mabilis niyang pinaalalahanan si Yunfeng na ibigay ang dokumento at inimbitahan itong manatili para kumain bilang pasasalamat. Inalok ni Juchen ang bisita na tikman ang kanyang luto. Ngunit nang nasa kusina na siya, naiinggit siyang nakita si Lingxi na masayang kausap si Yunfeng. Humingi siya ng tulong sa kanyang pamangkin para kumuha ng paminta at nagpatuloy sa pag-imbestiga. Nang makita ito ni Yunfeng, nagpasya siyang pumasok sa kusina para tumulong. Pagkatapos magluto, ilan lang na pansit ang ibinigay ni Juchen sa bisita. Samantalang si Lingxi naman ay tuwang-tuwa sa lasa. Binigyan pa nga niya ng kalahati ng kanyang pagkain si Yunfeng. Mapait na ngumiti si Juchen habang pinagmamasdan siyang malumanay na makitungo sa ibang lalaki. Nang ihatid si Yunfeng, sinabi ni Lingxi na masamang magsalita si Juchen, ngunit mabait naman ang kalooban nito. Gusto lang niyang hanapin si Shai-san kaya't pansamantala siyang naninirahan doon. Sa harap ni Lingxi, nagkunwari si Yunfeng na walang pakialam, ngunit nang umalis siya, agad siyang tumawag ng tao para imbestigahan si Juchen. Pagbalik sa bahay, binigyan siya ng tiyo niya ng isang baso ng lemonade. Sa unang higop, kumunot ang noo niya dahil sa sobrang asidong lasa na nakasakit sa kanyang lalamunan, hindi ito nilagyan ng asukal. Nang marinig niyang sinabi niyang kakaiba siya, biglang ginantihan ni Juchen. Bigla niya siyang ikinulong sa mesa at bahagyang gumalaw ang kanyang lalamunan na parang may pinipigilan. Pagkatapos noon, walang pakialam si Juchen at yumuko para halikan ang kanyang pamangkin. Huminto siya sandali para lang tingnan ang nahiya at namumulang mukha nito. Ngunit nang makita niyang may balak siyang magpatuloy, agad na itinulak siya ni Lingxi. Akala ko pareho tayong iniisip. Tumaas ang kilay ni Juchen at sinabi ng pabiro at seryoso, kung iba ang iniisip mo, swerte mo. Naglakas loob lang si Lingxi na huminga ng malalim pagkaalis ni Juchen. Hindi niya inaasahan na babalik ito at dahan-dahang idiin siya sa sofa. Yumuko at bumulong sa kanyang tainga. Lingxi, hindi ako gusto ng mga dayuhan sa bahay. Huwag kang magdadala ng kahit sino rito nang wala ang pahintulot ko. Agad siyang itinulak ni Lingxi palayo. Nag-transfer ng kalahati ng upa kasabay ng deklarasyon. Kaya ngayon, kalahating may-ari na rin ako. Gusto kong magdala ng kahit sino, magdadala ako. Habang naglalakad sa paligid ng bahay, natuklasan niya ang isang laruan ni Juchen na eksaktong kapareho ng nasa litrato na nakita niya online kay Shai-san. Tumaas ang kilay ni Juchen, ang boses niya ay mabagal na parang nagpapahiwatig. Ang espesyal sa bagay na ito ay walang katulad. Umaasa siyang matutuklasan niya ang katotohanan, ngunit tumango lang si Lingxi at nagkomento ng walang bahala. Aray, tiyak na peke ito, pero huwag kang mag-alala kung makikipagtulungan ako sa kanya. Tutulungan kitang makilala ang idolo mo kahit minsan. Napipi si Juchen, umalis at hindi na pinansin pa. Pagbalik sa kumpanya, dumating si Yunfeng para makipag-usap sa kanya tungkol sa pag-organisa ng isang party para imbitahan si Shai-san. Nag-isip siya ng ideya na magkaroon ng masquerade ball dahil narinig niyang ayaw
niyang ipakita ang kanyang mukha. Pagkatapos ma-finalize ang plano, umuwi siya, sinukat ang party dress at hiniling kay Juchen na markahan ito. Maganda ang lahat ng damit, ngunit ayaw ni Juchen na pagmasdan ng iba si Lingxi, kaya't pinuna niya ang lahat. Sa huli, huminto sila sa isang pulang damit na may balahibo. Hiningan niya ng tulong si Juchen na i-zip ito at muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nang gabing iyon, napanaginipan ni Lingxi na hahalikan siya ni Juchen sa matindi bilang isang white prince. Pagkagising, nakalutang pa rin ang damdamin niya sa palasyo ng pag-ibig. Pagkatapos, naghanda siya para sa masquerade party at dumating din si Yunfeng para tulungan siyang mag-makeup. Gusto niyang maintindihan niya ang kanyang damdamin na nag-aral siyang mag-makeup para sa kanya. Ngunit inosenteng nahulaan ni Lingxi na para ito sa kanyang kasintahan, sa hinaharap nakakainis siya. Pagsapit ng oras ng party, dumating si Juchen na nakasuot ng silver na maskara. Tumanggap ng sulat si Siming at iniulat kay Presidente Lingxi na interesado si Shaizan, kaya't mabilis silang naghati ni Yunfeng para hanapin siya. Ngunit natuklasan ni Yunfeng na si Juchen pala si Shaizan. Ayaw niyang samantalahin si Lingxi, kaya tumawag siya ng ilang tao na nakasuot ng katulad na maskara ni Shaizan sa party. Ang resulta, hinahanap ni Lingxi ang silver na maskara, ngunit napakaraming tao ang pareho ng maskara. Nalampasan pa nga niya si Juchen nang hindi niya nalalaman. Ngunit sa huli, sumampa siya sa ilalim ng ilaw at sumayaw ng may kaba. Naghihintay sa sandali na lalapit sa kanya si Shaizan. Dumating nga siya. Sumayaw silang dalawa ng may lubos na pagkakasundo. Muli niyang binanggit ang kanyang namayapang kasintahan na naging dahilan upang mas sumakit ang puso ni Juchen kaysa sa sinipa. Umalis siya agad nang hindi man lang lumingon. Pagkatapos noon, lumapit si Yunfeng kay Lingxi para aliwin siya. Ngunit paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan ni Juchen habang tumutulo ang kanyang luha. Sa bahay, sinaway ni Juchen ang kanyang kapatid dahil sa panganib. Nagkagusto ka na ba kay Lingxi? Hindi niya itinanggi, sinabi lang niyang pagod na siya at umalis. Habang galit si Juchen, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang misteryosong tao. Sinisisi siya kung bakit buhay pa rin si Juchen. Inamin niya ang kanyang pagkakamali, ngunit pinilit pa rin siyang linisin ito, kung hindi, ililibing din siya. Natakot si Juchen at nag-isip ng paraan. Ano kaya ang lihim? Kinaumagahan, nakita ni Juchen ang kanyang pamangkin na nakatitig sa isang lalaking may 6 na abis, masamang tinukso niya ang abis na Photoshop at nag-alok na kumain ng tunay at malinis na pagkain sa harap niya. Ngunit hindi pinansin ni Lingxi. Sinabi niyang hinahanap niya ang mga lalaking iyon dahil kailangan siyang irekomenda ni Juchen. Gusto niyang palitan ni Juchen ang target niya mula kay Shaizan tungo sa kanila dahil matagal na siyang nagpapakahirap sa paghahanap, aksaya lang sa pera at oras. Sa huli, hindi na nakatiis ang tiyo. Nang gabing iyon, nang plano niyang ibunyag ang tunay niyang account, narinig niya ang sigaw ng kanyang pamangkin. Pumasok siya at nakitang nakahiga si Lingxi sa tabi ng kama, nasasaktan at nagpapahirap. Pilit pa rin siyang naglalagay ng lipstick dahil kailangan siyang maganda pagpasok sa ospital dahil siya ang anak ng pamilyang Hua. Hindi siya dapat mapahiya. Pagkatapos, nagmamadaling pinapirma ng nurse ang papeles sa operasyon dahil pumuputok ang hemorrhoid at hindi na maaaring gamutin ng gamot. Nahihiya si Lingxi at gustong maglaho nang biglang pumasok si Juchen at pumirma, formal na naging miyembro ng pamilya niya pagkatapos ng operasyon sa sensitibong lugar. Nakadapa pa rin si Xiao Ha sa kumot, hindi naglakas loob na tumingin sa mukha ni Nian Bai, habang si Nian Bai naman ay walang kahihiyang umupo at naghihintay, tinitingnan kung gaano siya katagal makakatakas. Pagkaraan ng ilang sandali, sinubukan ni Xiao Ha na itulak siya palayo, ngunit aksidenteng natumba at napasubsob sa kanya. Muntik nang makagawa ng hindi angkop na eksena ng pagiging malapit ng dumaan ang nurse at pinagsabihan ang pasyente na bagong opera na huwag maging masyadong maingay. Nang makita ni Xiao Ha ang nurse na maingat na inaalagaan ang paso ni Nian Bai at nag-aalok pa na makipagkaibigan sa WeChat, bigla siyang nairita, kaya't malamig niyang ipinakalat ang balita na ang kanyang lolo, kahit mukhang bata, ay mahigit 50 taong gulang na at 2 beses ng diborsyado. Gaya ng inaasahan, ang masiglang nurse ay biglang nagbago ng saloobin. Sinabihan lamang si Xiao Ha na maglakad ng marami upang matunaw ang hangin at umalis nang hindi lumingon. Sinundan ni Juchen ng tingin, nagtatakang nakita ang pamangkin na galit at yumuko upang tanungin kung bakit ganoon siya kahayop. Nagdahilan si Lingxi na nag-aawat siya sa pag-inom kaya't medyo hindi normal ang kanyang kalooban. At dali-daling nagtago sa banyo upang tanungin ang sarili. Ayaw niyang aminin, ngunit hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam ng pagsiselos kanina. Inisip niyang siguro ay naguguluhan pa rin siya kay Juchen at kay Jingxiu kaya't siya nakaramdam ng ganoong pagka-irita. Nang lumabas siya, agad-agad siyang pinagbilinan ni Juchen ng lahat ng uri ng mga bagay tulad ng huwag masyadong maglakad, huwag umupo ng matagal at kumain ng matipid. Seryoso niyang sinabi na siya ay nakatatanda, kaya't may responsibilidad siyang alagaan ang kanyang pamangkin, kaya't pinag-aralan niya ng maigi ang lahat ng kaalaman tungkol sa sakit ng pantunaw. Nang marinig niya ang boses ni Yuantong na papalapit, tarantang tinakpan ni Lingxi ang kanyang bibig. Muling nagbilin si Juchen na sa anumang paraan ay huwag ipaalam kaninuman na siya ay nag-opera ng almoranas sa harap ni Yuantong. Nagkunwari siyang nagsagawa lamang siya ng isang maliit na operasyon upang alisin ang hindi mahalagang labis na tissue. Pagkatapos ay kindatan niya si Juchen upang itago ang upuang suporta. Si Yuantong na nakatayo sa tabi, na nakakita
sa lihim na pagtutulungan ng dalawa, ay biglang nakaramdam ng pagkairita. Nang mag-alok si Yuantong na kumain, tumanggi si Lingxi dahil mailakad silang dalawa ni Juchen. Hindi mapakali si Yuantong kaya sumunod din sa daan. Natatakot si Lingxi na ang post-operative ay magdulot ng hindi makontrol na ingay. Kaya't siya ay palihim na hindi mapakali. Sa sandaling iyon, biglang may umutot sa loob ng elevator. Agad-agad na mula si Yuantong at inamin na nagkamali siya sa teknikal. Umalingaw ang pangalawang pagsabog. Sa pagkakataong ito ay si Juchen ang nagmadaling umako dahil hindi pa sila nagpapalitan ng panalo. Sabay silang humarap kay Lingxi at humiling na umutot pa ulit para maging patas. Hindi alam ni Lingxi kung saan itatago ang kanyang mukha, kaya't pinalayas niya ang dalawa sa elevator. Seryosong pinaalalahanan ni Yuantong si Juchen na dapat niyang isaalang-alang ang kanyang katayuan at huwag ilagay sa alanganin si Lingxi. Ngunit simple lang ang iniisip ni Juchen, hindi naman siya nahihirapan, nagtatago lang siya ng kanyang matagal ng paghanga sa kanya. Ang labanan ng dalawang lalaki ay nagsimula sa mabahong tagpo ng utot na ito. Kinabukasan, nagmadali si Lingxi sa trabaho. Ibinalita ni Shaisan na may kalaban na naglabas ng produkto na eksaktong katulad ng disenyo ng sikretong daanan na ilalabas sana. Walang pag-aatubiling, iniutos ni Lingxi na itigil ang lahat ng produksyon. Kasabay nito ay hiniling niyang kumuha ng video mula sa surveillance camera. Sa pagkakataong ito ay determinado siyang hanapin ang taong nagbunyag ng impormasyon upang hindi na ito magkaroon ng pagkakataong ipagkanulo ang kumpanya. Nakita ni Lingxi ang tambak ng mga video sa harap niya at nakiusap kay Juchen na tulungan siyang manood. Pinaghihinalaan niya ang lahat ng tao at nagtitiwala lamang sa kanya. Nang hindi gumana ang paraan ng pagpapalambot, hinawakan niya ang laylayan ng damit ni Juchen at tinanong kung ano ang kailangan niyang gawin para pumayag siyang tumulong. Mahinang tinapik ni Juchen ang kanyang labi. Agad na naintindihan ni Lingxi ang ibig sabihin at mahinang hinawakan ang labi niya. Sinulyapan siya ni Juchen na nakangiti. Sinabing nag-iisip lang siya. Hindi niya inaasahan na gustong-gusto pala ng pamangkin niya ang humalik. Nagmadaling nagpaliwanag si Lingxi na nagkamali lang siya. Naikagulat na nalito siya kay Jingxiu at nang marinig ni Juchen na nasabi niya ang apat na salita ng hindi magandang aksidente, ngumiti siya ng mapanukso at humingi ng bayad sa pamamagitan ng isa pang halik sa labi. Gumanda ang kanyang pakiramdam at pumayag siyang hatiin ang panonood ng mga video. Pagsapit ng gabi at nakita niya si Juchen na humihikab ng malaki, gustong maging alerto ni Lingxi ang kanilang dalawa, aya't bigla siyang lumapit at malakas na hinampas ang noo ni Juchen. Pagkatapos, ipinikit din niya ang kanyang mga mata at hiniling kay Juchen na hampasin din siya ng masakit para magising. Ngunit sa harap ng ganitong kaibig-ibig na babae, hindi makasakit si Juchen. Gusto lang niyang lumapit pa ng kaunti, sobrang lapit na halos magkadikit na ang kanilang mga labi at maramdaman ang mainit na hininga. Idinilat ni Lingxi ang kanyang mga mata at nahihiyang umilag. Nagpasya siyang lumabas para maglakad ng matuklasan ni Juchen ang isang piraso ng video. Kita ni Juchen na sadyang tinanggal ito ng kriminal. Habang naglalakad, narinig niya si Lingxi na paulit-ulit na bumubuntong hininga at bumubulong na kung buhay pa si Jingxiu. Tiyak na maaayos niya ang lahat. Biglang humarang si Juchen sa harap niya. Binigyan siya ng 1 minuto para ituring siya bilang si Jingxiu. Hinila niya si Lingxi sa kanyang mga bisig at marahang hinaplos. Sinabi niyang napakahirap para sa kanyang mag-isang protektahan ang Wan Mao. Wan Mao, napakagaling na ng kanyang ginawa, anuman ang maging resulta, palagi siyang susuporta sa kanya. Kung pagod na siya at ayaw nang magsikap, huminto na lang siya. Ayos lang, umiyak si Lingxi na parang bata, kumapit ng mahigpit sa balikat ni Juchen. Alam niyang hindi si Jingxiu ang kanyang yakap, ngunit nagpapasalamat pa rin siya sa pagiging naroon at pag-alo sa kanya noong kailangan niya ito. Nakita niya ang kakaibang buttons ng damit ni Juchen. Nakawika siya na maganda ito, ibinunyag ni Juchen na ipinadisenyo niya ito ng personal sa isang tradisyonal na master artisan. Naalala bigla ni Lingxi ang regalo na minsang ibinigay ni Jingxiu, isang handmade na salaming aso, kaya naisip niya ang ideya na galugarin ang direksyon ng disenyo na may tradisyonal na mga elemento upang mabago ang produkto ng Igin. Midang, pagdating nila sa bahay, agad na ginamit ni Juchen ang pagkakakilanlan ni si Ming, minsang tinawag na Luis sa konteksto ng negosyo, upang tawagan ang chairman ng Luoshai Luo Company. Pinuri niya ang kanilang bagong koleksyon ng alahas, ngunit tinusok din niya na hindi ito karapat-dapat para kay chairman Luo na magpakababa upang magnakaw ng disenyo mula sa Wan Mao. Wan Mao, hindi na siya nagpaligwiligoy, ibinunyag niyang maihawak siyang ebidensya na nilustay ni Chairman Luo ang mga pondo ng pamumuhunan upang magtayo ng sarili niyang kumpanya. Nagbigay si Juchen ng kondisyon. Pinilit niya si Chairman Luo na ibunyag ang internal at traidor kung ayaw nitong malantad ang katotohanan. Nang malaman ni Lingxi na may kaugnayan si Juchen kay Chairman Luo, nagtataka siyang nagtanong kung ano talaga ang trabaho nito. Nagtataka siya na halata namang palagi itong nagpapakasaya at gumagamit ng mga mamahaling bagay, ngunit hindi naman nagtatrabaho. Tiyak na kabilang ito sa uri ng mga nakikisama. Hindi pinansin ni Juchen ang kanyang batang pamangkin. Tinalakay niya kay Lingxi ang plano na ilabas ang ahas sa butas, at ito ay naging matagumpay. Nang marinig ng traidor si Chairman Luo na mayroon pang orihinal na video, nagmadali itong bumalik sa kumpanya upang burahin ang mga bakas, ngunit hindi niya alam na pagdating niya ay nahuli na siya ni Lingxi. Binigyan niya ang babae ng pagkakataon na umamin, ngunit mapagmataas itong nanghamon. Sa sandaling iyon, ipinagbigay alam ni Yuantong na matagumpay niyang naibalik ang pinutol na video. Ipinahayag ni Lingxi, pagsisante sa traidor at magsasampa ng kaso alinsunod sa mga patakaran ng kumpanya. Pinasalamatan niya si Yuantong sa mabilis na pag-recover ng data. Nang marinig ni Lingxi na sinabi
sinabi niyang siya lang ang pinagkakatiwalaan niya. Lalo pang nagpursige si Yuantong na huwag siyang bigin. Pagdating sa bahay, pinuri ni Lingxi ang sarili na mayroon siyang talento sa pamumuno. Mapait nang umiti si Ju Chen at tumawa ng may pagkasuklam. Sa pag-aakala na hindi ba't sa tulong lang nila ni Yuantong. Naayos ang lahat, inisip naman ni Lingxi na mahusay siya makipag-usap at nakukuha niya ang loob ng mga tao. At alam din niyang naisip niya ang paraan upang hingin ang tulong ni Yuantong sa pag-recover ng data. Nang makita niya ang selo sa mata ni Ju Chen, nagmadali siyang humingi ng paumanhin. Lumapit si Ju Chen at diretsong nagtanong, bakit kailangan mo pang humingi ng tulong kay Yuantong? Sabi mo ako lang ang pinagkakatiwalaan mo. Gayunpaman, sinabi mo rin iyon sa ibang lalaki, parang pinagtaksilan ako, kaya galit na galit ako. Ngunit hayaan na lang, kinagat niya ng bahagya ang kinakain niyang biskit at umalis ng walang galit. Lumabas na ang taong nasa likod ng pagbebenta ng disenyo ng Yi-Tin. Mitang, ay si Siming. Kinabukasan, pumunta si Lingxi upang hanapin ang sikat na artisan na si Libo, na tinawag na Aposhang sa konteksto ng trabaho. Ngunit tumanggi siya agad dahil sawang-sawa na siyang may dumarating. Para lang gamitin ang kanyang pangalan bilang tagapagmana ng non-material cultural heritage para sa personal na pakinabang. Nang isara ni Libo ang pinto para ihatid sila, nag-aalalang baka maipit ang kamay ni Lingxi. Nagmadaling inilagay ni Ju Chen ang kanyang kamay upang protektahan siya. Nataranta siya at humingi ng gamot para ipahid sa kanya. Nakita ang nag-aalalang ekspresyon ni Lingxi. Nanukso si Ju Chen na, nalulungkot ka ba? Naglabas si Libo ng bandage. Ngunit nanatili siyang malamig at sinabihan ang dalawa na umalis na sa kanyang bahay. Dumidilim na, humingi ng pahintulot si Lingxi na makituloy ng isang gabi. Lihim niyang binaluktot ang kamay ni Ju Chen, kaya't napasigaw ito sa sakit. Wala nang nagawa si Ju Chen, kundi makipagtulungan sa kanya. Sa huli, lumambot si Libo at pumayag na ipagamit sa kanila ang sala. Ngunit malamig niyang sinabi na kung kailangan nila ng dalawang silid, mas mabuting maghanap sila ng ibang lugar. Walang pag-aalinlangan, inamin ni Lingxi na mag-asawa sila ni Ju Chen para lang makatira sila. Habang nakatira sa bahay ni Libo, umupo si Lingxi at pinagmasdan ang kalangitan na puno ng bituin. Hinulaan niya na pinili nitong maging artisan dahil gusto nitong lumayo sa ingay ng lungsod. Itinutok ni Ju Chen ang telescope at itinuro sa kanya kung paano makilala ang mga constellation. Nahiyang sumiksik si Lingxi sa mga bisig ni Ju Chen, nagdahilan na siya ay medyo pagod at matutulog na dahil isa lang ang kama. Pinarating niya na huwag lalampas si Ju Chen sa hangganan, ngunit hindi ito pinansin ni Ju Chen. Umakyat agad ito sa kama at inagaw ang kumot mula sa kanya. Inagaw ulit ito ni Lingxi at mahigpit na niyakap. Hating gabi, ang paghuni ng lamok ay gumising sa kanilang dalawa. Isinakripisyo ni Ju Chen ang sarili. Inikot ang manggas upang akitin ang mga lamok na hindi napigilan ni Lingxi na tuksuhin na. Aling lamok ang mga ngahas na kumagat ng tulad mong malamig ang dugo. Napangiti si Ju Chen at ibinuhos ang lahat ng hinanakit. Malakas siyang pinitik sa noo. Napabalikwas siya at sinadyang guluhin ang buhok na itinuturing niyang kayamanan. Ngunit ang lakas niya ay parang kiliti lamang at sa huli ay mahigpit siyang iginapos ni Ju Chen. Kinabukasan ng umaga, naramdaman ni Ju Chen na hindi siya makakilos, idinilat niya ang kanyang mga mata at nakitang nakayakap sa kanya si Lingxi. Palihim siyang humalik sa buhok nito at nagkunwari pang tulog. Marahang humiwalay si Lingxi sa kanya at yumukyok sa kumot, bumaba si Libo at nagmadali silang umalis. Nagdahilan si Lingxi na nakarinig siya ng ulat sa panahon na ulan, biglang may kumidlat at umulan ng malakas. Nakita ni Lingxi ang paggawa ni Libo at nakilala niya ang teknik ng metal inlay stacking. Nakita ni Libo na naghanda siya ng aralin at pumayag na bigyan siya ng pagkakataon. Kung makakagawa siya ng simpleng pattern sa araw na iyon, pag-iisipan niya ang tungkol sa pakikipagtulungan. Nalaman naman ni Ju Chen na napakasalimuot pala ng paggawa ng handicraft. Paano matututo iyon sa isang araw? Ngunit gusto pa rin ni Lingxi na kunin ang huling pagkakataon para sa bagong 18 mitang pattern sa ilalim ng malakas na ulan. Si Ju Chen at ang kanyang pamangkin ay matyagang nag-aral kung paano gumawa ng handicraft. Sa huli ay nakagawa sila ng kanilang unang singsing. Gayunpaman, hindi pa rin nakikita ni Libo na ito ay kamukha ng sample product. Inakala ni Lingxi na sinusubukan lang niya ang kanyang tiyaga. Ngunit hindi niya inaasahan na hindi man lang siya naantig. Pinayuhan ni Ju Chen si Lingxi na bawasan ang pagbabasa ng mga over-the-top na nobelang online at nagpatuloy sila sa pagbaba upang kumbinsihin si Libo. Hindi nila inaasahan na makikita nila si Yuantong. Ang kinatawan ng Huayuan Flower Garden Association na dumating upang tulungan ang nayon na mapaunlad ang tradisyonal na handicraft. Nagpareserba pa ito ng homestay na may 3 silid tulugan. Kaya sumama ang dalawa kay Yuantong. Kinabukasan ng umaga, masayang nagmamadali si Ju Chen na kumatok sa pinto ng silid ni Lingxi. Hindi niya inaasahan na si Yuantong ang lalabas. Agad na sumugod ang binata at kinwestiyon si Lingxi kung bakit siya uminom ng mag-isa kasama ng isang matandang lalaki sa hotel. Naalala ni Lingxi na magkasama pa silang natulog sa iisang kama kagabi. Walang masabi si Ju Chen kaya napilitan siyang sumali sa inuman, tagay-tagayan din habang naglalaro ng 5 daliri, kailangang uminom, pambatang laro, mabilis na naging pagkukumpara ng matalik na alaala kay Lingxi ang kapaligiran. Minsan ay nakasama niyang matulog si Ju Chen at natuluan pa ng laway ang damit nito. Si Yuantong naman ay kumain na ng lunchbox na luto niya at minsan na siyang binuhat pa uwi ng lasing.
Nang makita niyang nagmamadaling tinakpan ni Lingxi ang bibig ni Yuantong, lalo pang nagselo si Ju Chen hanggang sa umapoy, hating gabi, sumugod siya sa silid at kinulong si Lingxi sa dingding. Kinuwestiyon kung ano talaga ang nangyari sa pagitan nila ni Yuantong. Natikman na niya ang masamang ugali ni Lingxi noong ito ay lasing kaya't lalo siyang naging mausisa. Iginiit ni Lingxi na magkaibigan lang sila ni Yuantong. Sa halip ay nakita niya si Ju Chen na tila nagsiselos, biglang. Isinuot ni Ju Chen ang handicraft na singsing sa palasingsingan ni Lingxi at ipinahayag na, akin ka. Ang selos na hinaluan ng pagmamahal ay nagpabaliw sa kanya na parang isang hayop na umaagaw sa biktima kahit na mahina ang paglaban ni Lingxi. Sumuko pa rin siya sa mainit na halik, binuhat ni Ju Chen si Lingxi sa kama at dahan-dahang tinikman ang tamis ng labi nito. Sa mainit na dilaw na ilaw, sabay-sabay na tumibok ang dalawang puso, ang kanilang mga katawan ay magkayakap na hindi na mapaghiwalay. Kinaumagahan, nakayakap si Lingxi kay Ju Chen, lumingon siya at namula bago sumiksik sa kumot. Inisip niya na normal lang na mangyari ito, matatanda na naman silang dalawa, gusto mo bang takasan ang responsibilidad? Nagpaliwanag si Lingxi na, ikaw ang dapat managot, kahit papaano, isa lang itong aksidente noong lasing, nang marinig niya ang katok, nataranta siyang itinago si Ju Chen, nang makita niya si Yuantong. Narinig niya ang balita na gusto ni Libo, na ginamit sa konteksto ng negosyo, na makahanap ng tagapagmana para sa non-material cultural heritage, di material na pamanang kultura. Masayang niyaya ni Yuantong siyang samahan siya upang makita si Libo. Sa sandaling iyon, lumabas si Ju Chen. Habang humihikap, nagmamadaling ipinaliwanag ni Lingxi na sira ang shower sa silid ni Ju Chen, kaya nakisakay siyang maligo. Naramdaman niya ang malamig na aura mula kay Yuantong kaya nagmadali siyang bumalik sa kanyang silid. Sinadya ni Ju Chen na lumapit upang makita ng malinaw ng kanyang karibal ang mga marka sa kanyang liig. Nang makita nila si Artisan Libo na ginamit sa konteksto ng negosyo, nahulaan ni Lingxi na sinubukan siya nitong gumawa ng metal inlay upang makahanap ng tagapagmana ng craft. Alam niyang kailangan ang pagpapatuloy ng handicraft, ngunit dahil sa mababang kita, maaga pa lang ay umaayaw na ang mga nag-aaral. Nagpa siya si Lingxi sa ngalan ng One Mao na magtatag ng pondo upang tulungan ang mga nag-aaral ng craft. Bukod pa rito, maaari nilang i-incorporate ang metal inlay products sa Iligian, Bitang, upang mapaunlad ang brand at maipromote ang tradisyonal na craft. Biglang nagbago ang sitwasyon. Dahil sa promotional video na in-upload ni Siming tungkol sa lugar na ito, dalawang kabataan ang dumating upang humingi na matuto ng craft na nagbigay kay Libo ng pag-asa na maipasa ang kanyang craft. Pumayag siya, ngunit nagbili na dapat nilang tuparin ang kanilang sinabi. Pinaghihinalaan ni Lingxi ang tunay na pagkatao ni Siming, tiningnan niya ang mga litrato at naaalala ang mga detalyeng minsan niyang naibunyag. Nakarating siya sa konklusyon na si Ju Chen talaga si Siming, na bigla siya habang si Ju Chen naman ay bahagyang tumawa ng may pangmutya. Akala niya hindi na ito matutuklasan ng ulo ng baboy na ito na antig sa lihim na pagtulong ni Ju Chen. May kumpiyansang ipinahayag ni Lingxi na siya ang pinakataos pusong partner at handang sundin ang lahat ng kahilingan ni Ju Chen. Nagkunwari pa ring malamig si Ju Chen at sinabing pag-iisipan niya ang saloobin nito. Pagkatapos noon, patuloy na kumapit si Lingxi kay Ju Chen at nagmakaawa. Ano ang gagawin ko para makipagtulungan ka sa pag-endorso ng bagong produkto? Hindi interesado si Ju Chen na makinig sa kanyang masiglang pagtatanghal. Ngunit bigla siyang nakita ang isang bisikleta na paparating sa kahon ng gatas, kaya iniligtas niya ito. Naantig si Ju Chen, ngunit nag-alala siya dahil ang suot niyang damit ay nirentahan. Hindi pa niya natapos ang pagiging isang kagandahan na nagliligtas sa isang Ginoo, nang bigla siyang nilagnat. Upang mabawi ang kanyang pagkakamali, sinubukan ni Lingxi na kuskusin ang kanyang sapatos, ngunit hindi sinasadyang na-sprain ang kanyang paa at napunta sa mga bisig ni Ju Chen na lumikha ng isang magiliw na halik. Pagkatapos nito, kinailangan niyang maglagay ng gamot sa kanyang sprain. Nahihiya at naguluhan si Lingxi, lalo na nang ipaliwanag ni Ju Chen ang isang buong kurso sa paghalik sa istilong kanluranin na muntik nang humantong sa isa pang halik. Kinailangan niyang mabilis na umalis at magtanong sa sarili sa kanyang silid. Hindi ba gusto ko pa rin ang aksyon? Bakit biglang nagulo ang tibok ng puso ko dahil kay Ju Chen? Ngunit ang halik lang ang paulit-ulit sa isip ko. Kinabukasan, inasar siya ni Ju Chen dahil hindi siya nakipaglaban sa umaga at walang katapatan. Naalala ni Lingxi na si Ju Chen pala si Louis. Muli siyang nagmadaling tumulong. Sa sandaling iyon, dumating si Yuantong upang batiin ang kanyang kapitbahay dahil lumipat na siya upang manirahan sa tabi ng bahay nila. Nagselos si Ju Chen hanggang sa hiwain niya ang kanyang sariling kamay. Nang nataranta si Lingxi na kumuha ng band-aid, muntik na niyang buksan ang mahiwagang kahon sa silid ni Ju Chen, ngunit hinila siya ni Ju Chen pabalik. Formal siyang pumayag na ipromote ang honey. Hinimok ni Ju Chen si Lingxi na lumabas para mag-agahan at sinabing huminto na sa pagdurugo ang sugat at saka umalis siya. Tahimik niyang binuksan ang kahon na naglalaman ng kristal na aso, ang alaala nilang dalawa. Tinitigan ang maliit na bagay, bumalik ang alaala ng nakaraang taon. Pagkatapos ng aksidente na muntik na ikamatay niya, iniligtas siya ni Siming. Ngunit nang magising siya, narinig niya na si Lingxi pala ang ikapitong nawawalang binibini ng pamilya Hua. Ang kanyang ama, sa takot na lapitan niya si Lingxi dahil sa pera, ay nagpatawag ng mga mamamatay tao. Wala siyang pagpipilian kundi ang tahimik na umalis, nagtago sa ilalim ng pangalang Ju Chen, ang kapatid ni Siming. May mga pagkakataong gusto niya sanang makipag-ugnayan, ngunit hindi siya naglakas loob. Nang makita niyang nalaglag ni Lingxi ang kanilang sagisag ng pag-ibig, lihim niya itong ibinalik sa kamay nito. Ilang beses siyang tumayo sa malayo, nakikita siyang malungkot at
inaasar ang sarili niya, nalasing hanggang sa makalimutan niyang hindi pala siya kumakain ng maanghang. Lihim niya lamang itong tinitiis. Sa masquerade ball, hindi niya napigilan ang sarili na lapitan siya at makipagsayaw. Ngunit nang matakot siyang mabunyag ang kanyang pagkatao, umalis siya ng may pait, habang tinatawag siya ni Ling Xi sa pangalan niyang Ju Chen. Ling Xi, hindi pa kita kayang protektahan, ngunit mahal kita. Ang naiipong pagtatapat na itinago sa loob ng isang taon ay nasambit lamang sa kalungkutan. Pagkatapos, tahimik siyang pumunta sa silid tulugan ni Ling Xi, tinakpan siya ng kumot at hinalikan siya ng marahan sa noo. Nang umalis siya, biglang nagmulat ng mata si Ling Xi at palihim nang umiti sa tuwa. Kinabukasan, nahanap ni Ju Chen ang taong nagpeke ng kontrata at pinilit siyang umamin sa pamamagitan ng pagpapababa ng temperatura ng silid hanggang sa magyelo ang kanyang kaluluwa. Ang taong iyon, sa takot na mamatay, ay inamin ang utak sa likod ng lahat. Samantala, nakaupo si Ling Xi at nakikinig sa ulat ng kanyang assistant, ngunit ang isip niya ay lumilipad sa halik kagabi. Inatasan niya si Shaisa na maghanda para sa press conference. Binibigyang diin na ayaw ni Ju Chen na makipag-ugnayan sa maraming tao at siya mismo ang mamamahala sa pakikipagtulungan sa pagkakataong ito. Maya-maya, pumasok si Ju Chen sa opisina ni Ling Xi para kopyahin ang data, nang bigla siyang dumating. Mabilis siyang nagsabi na tinutulungan niya itong maglinis ng mga kalat. Nang hindi gumana ang paraan, pinunit niya ang larawan ni Ju Chen para magpalipas ng oras at masunuring sinabi na dahil sa larawan na iyon, hindi siya makakahanap ng bagong pag-ibig. Galit na sinabi ni Ling Xi, sa tingin mo, lubos mo akong naintindihan? Kahit patay na si Ju Chen, mamahalin ko pa rin siya habang buhay. Umiyak siya dahil nasaktan siya nang makaramdam siya ng pag-ibig sa isang taong may kaparehong mukha. Alam ni Ju Chen na mali ang ginawa niya sa kanya, ngunit naghihintay lang siyang matapos kopyahin ang mga dokumento at umalis. Maya-maya, dumating si Yu Antong para makipagkita at nakita niyang mamula-mula ang mga mata ni Ling Xi. Nagtanong siya ngunit umiwas siya. Nag-imbita si Yu Antong sa kanya para sa hapunan upang ayusin ang three-way contract kay Ju Chen. Naghanda siya ng isang celebratory dinner, puno ng masasarap na pagkain at self-mixed na alak na lubos na nagustuhan ni Ling Xi. Sa kanilang pag-uusap, patuloy na binabanggit ni Ling Xi ang kakaibang personalidad ni Ju Chen, ngunit nang tanungin siya, itinanggi niya na kilala niya ito at sinabing nakikipag-usap lamang siya sa telepono. Nag-ingat si Yu Antong dahil patuloy siyang nagtatanggol kay Ju Chen. Maya-maya, tumunog ang telepono ni Ling Xi habang siya ay nasa banyo. Si Ju Chen ang tumawag. Yu Antong. Tahimik na pinatay ni Yu Antong ang telepono at inilagay sa kanyang bulsa. Dahil sa kalasingan, ibinunto ni Ling Xi ang lahat ng galit sa isang inosenteng estatwa ng luwad. Pagkatapos ng hapunan kasama si Yu Antong, busog at lasing si Ling Xi at nagsimula siyang ibunton ang lahat ng kanyang pagkabahala sa estatwa ng luwad na parang ito ang masamang lalaki. Nag-imagine pa siya na isa siyang babaeng ahente na nagmamatsyag sa luwad. Hindi niya alam, biglang naging nakakatakot ang tingin ni Yu Antong. Samantala, nag-alala si Ju Chen dahil hindi niya matawagan si Ling Xi. Nang magtanong siya, nalaman niyang kasama niya si Yu Antong bago sila umuwi. Nakita ni Ju Chen na nakabukas na ang ilaw sa bahay ni Yu Antong. Nagpapahiwatig na nakauwi na ito. Nag-alala si Ju Chen na may masamang nangyari. Kasabay nito, nawala ng malay si Ling Xi dahil sa kalasingan. Si Yu Antong naman ay hindi tapat at sinubukan siyang samantalahin. Sa sandaling hilahin niya ang damit ni Ling Xi, sinipa ni Ju Chen ang pinto at sumugod. Sinuntok si Yu Antong at iniligtas siya sa oras. Nang magising si Ling Xi, naglakas loob pa ring magkunwari si Yu Antong na inosente. Sinabing inalalayan lang siya sa upuan. Nang makita niyang nag-aalala si Ling Xi sa iba, galit na hinila siya ni Ju Chen pauwi at ibinalik ang retrato ni Ju Chen ng buo. Tuwang-tuwa si Ling Xi dahil hindi niya alam kung paano ito nagawa ni Ju Chen, gayong wala siyang negatibo ng larawan para maibalik. Nagtanong si Ju Chen, mahal mo ba talaga siya? Umamin si Ling Xi, ngunit iginiit ni Ju Chen na ang kinabukasan niya ay siya lang. Sa pagsiklab ng selos, marahas siyang hinalikan ni Ju Chen kahit na nagpupumiglas siya. Sa sandaling iyon, hindi na rin malaman ni Ling Xi kung sino si Ju Chen at kung sino si Lin Mo, ngunit ayaw na niyang lumampas pa, kaya huminto siya. Binigyan din siya ni Ju Chen ng kahon ng gamot para sa hangover at nagpahayag na simula ngayon, alas negatibo 1:00 ng gabi na ang curfew. Pumayag si Ling Xi at dinala ang kopyang retrato sa kanyang silid. Inaalagaan ito. Lumabas na iyon pala ang kinopyang larawan na tahimik niyang inihanda upang gumaan ang kanyang loob. Kinagabihan, pinigilan ni Ju Chen si Ling Xi dahil saktong curfew. Nang makita niya ang nightgown ni Ling Xi, biro niya na cute daw siya parang talong. Hating gabi, napanaginipan ulit ni Ju Chen na nasa panganib si Ling Xi. Nagising siya na pinagpapawisan at determinado na hindi papayag na maging totoo ang bangungot. Kinaumagahan, pumunta si Ling Xi sa bahay ni Yu Antong upang talakayin ang promosyon para sa Honey. Nang makita niyang patuloy na humihikab si Ling Xi, nagtimpla siya ng kape para sa kanya. Sino ang nakakaalam na hindi siya natulog buong gabi dahil sa halik ni Ju Chen? Hindi sinasadyang natapon ni Yu Antong ang kape sa kanya. Nagkataon naman na mayroon siyang damit pambabae. Dahil dito, lumabas si Ling Xi na nakasuot ng asul na damit na nagpabahala kay Yu Antong at hindi na siya makapagtrabaho ng maayos. Sa sandaling iyon, tumawag si Ju Chen at sinabing umuwi siya agad para tanggapin ang delivery. Nang makita si Ling Xi na nakasuot ng kakaibang damit pauwi, nagalit siya. Sino ang nagbigay ng permiso sa iyo na pumunta sa bahay ng lalaki para magpalit ng damit? Ipinaliwanag ni Ling Xi na natapunan siya ng kape at saka nagpalit siya sa banyo at hindi sa harap ng kahit sino. Pagkatapos, binigyan siya ni Ju Chen ng self-defense combo kasama ang pepper spray at telepono at nagbigay pa ng aral.
Walang sinumang lalaki ang mapagkakatiwalaan. Kailangan mong maging maingat. Bulong ni Lingxi, ikaw ang kailangan kong maging maingat. Dinikit ni Ju Chen siya sa upuan at galit na nagtanong, gusto mo ako pero nag-ingat ka. Nataranta siya at nag-spray ng ilang beses sa kanyang mata. Nagkunwari si Ju Chen na nasasaktan para subukan ang kanyang pag-aalala. Lumabas na ayos lang siya dahil nakaiwas siya sa huling sandali. Gayunpaman, sinabi niya na dapat palagi siyang mabilis mag-react. Pag-uwi galing sa trabaho, tinulungan ni Yu Antong si Lingxi na magdala ng mga gamit. Nang makita si Ju Chen na nagbubuhat ng bigat, curious si Yu Antong na nagtanong kung ilan ang nagagawa niyang push-ups. Pagkatapos, nagsimula silang magpalakasan at si Lingxi ang naging referee. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, nakita niyang may nagpu-push-ups habang humihikap. Sa higit 600 na push-ups, napatigil siya dahil gabi na. Sa wakas, huminto sila nang ibinalik ni Lingxi ang damit. Muntik pang matumba si Yu Antong dahil sa sobrang pagod ng braso. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin at umalis ng may mabigat na hakbang. Samantala, pilit na nilunok ni Ju Chen ang tubig habang nanginginig ang kanyang kamay, ngunit sinubukan pa ring magpakita ng kalakasan. Kinaumagahan, sumikat ang araw sa kusina. Tinitigan ni Lingxi si Ju Chen habang kumakain ng lugaw. Ang kaakit-akit niyang Adam's apple ay nagpaalala sa kanya na huwag maging mapagnasa, ngunit bumiti pa rin siya na parang isang baliw sa pag-ibig. Nang makita niya si Ju Chen na nagtatanong kung may dumi ba sa kanyang mukha, mabilis niyang kinuha ang 2 itlog at tumakbo sa kanyang silid. Ginawa niya ang retrato ni Ju Chen na wallpaper ng kanyang telepono at lihim na pinaalalahanan ang sarili na panatilihin ang ligtas na distansya kay Ju Chen. Pagdating ng gabi, lumabas siya at nakita si Ju Chen na natutulog sa sofa. Marahan niya itong kinumutan. Nang aatras na siya, hindi niya napigilan ang sarili na hawakan ng bahagya ang kanyang labi. Ngunit bago pa siya makaatras, hinawakan na siya. Lingxi, iniiwasan mo ako nitong mga nakaraang araw, tanong ni Ju Chen. Sinabi niya na abala siya at huwag siyang gambalain. Umiti si Ju Chen nang may kasiyahan, kahit sino pa ako, mamahalin mo pa rin ako. Bumalik si Lingxi sa kanyang silid, nagsikap na magtrabaho upang makalimutan ang taong nagngangalang Ju Chen, ngunit natulog sa mesa ng hating gabi. Sa panaginip niya, nakita niya itong sumugod at nag-aapoy sa isang marahas na halik. Nagising siya at nakahinga ng maluwag dahil panaginip lang, ngunit nang hanapin siya, nakita niya ang mensahe ni Ju Chen na nagsasabing namili siya sa mall at pinapaalalahanan siyang uminom ng bitamina para sa kalusugan. Nang buksan niya ang TV para manood ng balita, nataranta siya. Nang makita niyang nasusunog ang Tianhuang Commercial Center at hindi siya matawagan, tumakbo siya sa pinangyarihan. Umiyak siya at nakiusap sa gwardiya na papasukin siya para iligtas ang kanyang kasintahan. Sumigaw siya, Ju Chen, hindi na ako magtatago, gusto kita, hindi kita pwedeng mawala. Sa sandaling iyon, lumabas si Ju Chen na marumi. Pinigilan niya ang sarili sa loob ng ilang segundo at pagkatapos ay tumakbo upang yakapin siya ng mahigpit. Lingxi, nagtapat ka lang sa akin, ha? Kapag naging kasintahan na kita, hindi ka na pwedeng umalis habang buhay, sabi ni Ju Chen. Nawala na sa akin si Ju Chen, hindi na kita pwedeng mawala pa, sagot ni Lingxi. Naantig si Ju Chen at sinamantala ang pagkakataon na halikan siya upang gisingin siya mula sa pagkagulat. Sa wakas ay inamin nila ang kanilang damdamin, naglakad pa uwi ng magkahawak kamay, sa kabila ng mapanuksong titig ni Yu Antong at si Ming. Pag-uwi, hindi pa rin makabalik sa sarili si Lingxi. Niyakap niya si Ju Chen na parang takot siyang mawala ito. Sa unang pagkakataon, naramdaman din ni Ju Chen na may nag-aalala talaga sa kanya. Bulong niya, hindi na kita iiwan na mag-isa pa. Tumulo ang luha ni Ju Chen. Ang layo ng nilakbay ko bago ako nakabalik sa tabi mo tulad nito. Habang naglalambingan sila, hindi nila alam na may isang hindi inaasahang tagapakinig sa labas na nakikinig. Lumabas na naglagay si Yu Antong ng listening device sa kaldero ng halaman na ibinigay niya kay Lingxi dati. Ngayon ay nagalit siya at kumatok sa pinto. Sinira ang kanilang sandali. Tatayo na sana si Lingxi para magbukas, ngunit hinawakan siya ni Ju Chen at binuhat siya pataas. Binaliwala nila ang nasa labas. Galit si Yu Antong sa labas, gusto niyang sirain ang pinto at pumasok. Kinaumagahan, gumanap si Ju Chen bilang isang perpektong kasintahan, ginising ang kanyang minamahal at sinipilyo pa ang kanyang ngipin. Ngunit bago pa tumagal ang kaligayahan, nakatanggap si Lingxi ng tawag mula kay Yu Antong may problema sa kalidad ang mga alahas ng honey. Niyakap siya ni Ju Chen at pinaalalahanan na umuwi ng maaga at huwag magpapabugbog kaninuman. Pagdating sa bodega, nakita ni Lingxi na totoong ang hindi katulad ng orihinal ang mga kalakan. Humingi siya ng paumanhin para sa kawalan ng pangangasiwa, ngunit si Yu Antong, na nagpapakita ng pagiging mapagbigay, ay siya pala ang nasa likod ng problemang ito dahil lang sa hindi siya makatanggap ng pagkatalo. Nakaramdam si Ju Chen ng masamang balita at hiniling sa kanyang tagaloob na ipadala ang invoice at ang ulat ng pag-inspeksyon para sa mga diamante na binili ng Wan Mao. Totoong may problema, nag-alala siya at naghanap sa kanya. Samantala, nang aalis na sana si Lingxi sa bodega, nalaman niyang nakakandado ang pinto. Hindi niya alam na lihim siyang minamanmanan ni Yu Antong sa pamamagitan ng kamera at naglaro pa ng bahagyang nakakatakot na laro sa pamamagitan ng pagpapakawala ng daga sa silid. Gusto niya siyang parusahan dahil inakala niyang niloko siya nito. Natatakot si Lingxi at gustong sumigaw sa pag-iyak. Gusto lamang patunayan ni Yu Antong na siya lang ang lilitaw sa oras ng kanyang pangangailangan. Ngunit sa kasamaang palad, kahit na nailagay sa maling tao ang tiwala, ang liwanag ay tumama pa rin sa tamang direksyon. Tulad ng dati, hindi siya iniwan ni Ju Chen na mag-isa. Lumitaw siya na parang sikat ng araw, nagpapawi ng takot sa malamig na bodega. Muling nailigtas si Lingxi ng kanyang bayani. Si Yu Antong, na naka-jacket na at aalis na sana, ay nahuli ng isang hakbang kaya galit na galit siya. Kinaumagahan, tinawagan siya ni Lingxi.
Walang iniisip si Lingxi tungkol sa nangyari kahapon, ngunit masaya niyang ipinahayag na sila na ni Juchen at ang bagong batch ng mga diamante ay inangkat mula sa kumpanya nito, at kung may mangyari, sila ay mananagot. Binati sila ni Yuantong ngunit pagkatapos ay galit na sinira ang mga gamit. Pagdating ng gabi, nagluto si Juchen ng spaghetti para sa kanya. Sinabi ni Lingxi na gusto niyang magpasalamat at bigla siyang nagsuot ng isang kaakit-akit na nightgown. Sino ang mag-aakala na inakala ni Juchen na nag-aarte lang siya at natawa siya kaya nahiya siya. Ngunit mabilis siyang inalo ni Juchen, ikaw ang pinaka-espesyal na tao sa akin, maging totoo ka lang sa sarili mo. Kinaumagahan, nagkita si Juchen sa isang abogado at pagkatapos ay pinuntahan ang kanyang ate na si Siming at kinwestiyon ito tungkol sa paghahalo ng peking diamante sa mga produkto ng Honey. Ipinahayag niya na aagawin niya ang Wan Mao sa kanyang sariling paraan at hindi hahayaang saktan si Lingxi ng sinuman. Ang matamis na magkasintahan ay nagkasama mula sa halik sa umaga hanggang sa pagjogging, ngunit lihim silang kinunan ng larawan ng tauhan ni Siming na lumikha ng iskandalo online. Bago ang press conference, tinawagan ng sekretarya ang boss at sinabing ang Honey na dating kwento ng idolo niya at ni Juchen ay tinatalikuran na ngayon ng mga netizen. Sinisisi si Lingxi sa pagbabago ng kanyang damdamin na nagdulot ng pagbagsak ng imahe ng brand. Nahiyang inamin ni Lingxi na nagbago talaga ang damdamin niya at yumakap kay Juchen para maghanap ng kaunting aliw. Mahigpit siyang niyakap ni Juchen at lihim na nangako na hindi niya hahayaang saktan ng sinuman ang babaeng mahal niya. Sa press conference ng paglulunsad ng produkto, umaasa si Lingxi na magtatanong ang media tungkol sa Honey. Sino ang mag-aakala na nakatuon sila sa paghukay sa chismis tungkol kay Lingxi, ang paghahanap sa nakaraan at paggamit sa kanyang ex-boyfriend upang ipromote ang bagong linya ng alahas. Bukod pa rito, dumating ang mga tagahanga ni Juchen at nagdulot ng gulo, pinipilit si Lingxi na kanselahin ang kontrata. Nang malapit na itong mawalan ng kontrol, lumitaw si Juchen na parang isang bida sa aksyon, sinalo ang bote ng tubig na papunta kay Lingxi. Inihayag niya sa publiko ang kanyang tunay na pagkatao bilang si Luis at siya rin si Juchen na namatay 1 taon na ang nakakaraan. Lumabas na inatake siya sa ibang bansa, nawala ng memorya at bumalik sa bansa bilang si Linmo upang protektahan ang kanyang minamahal ng tahimik. Naniniwala pa rin si Lingxi na naghahanap lang si Juchen ng paraan upang malutas ang sitwasyon. Nag-alala siya na mabubunyag ang kasinungalingan. Bago pa siya makapagtanong, lumitaw si Siming at kinwestiyon siya. Sa higit na pagkabigla ni Lingxi, siya pala ang nagpakalat ng mga litrato ni Juchen online at dating nagligtas sa buhay niya. Pagkatapos ng press conference, napulot ni Linmo ang pitaka ni Dao Dao Nianer. Sa loob nito ay may litrato nila ni Juchen. Puno ng pag-aalinlangan, direkta niyang hinarap si Juchen at tinanong, sino siya? Mahal ba niya o hindi? Nagtitiwala ba siya o hindi? Ngunit si Juchen ay nag-alala lang at hindi na nga sabihin ang totoo. Sa huli, si Yuantong ay namagitan at inilayo si Linmo kay Juchen. Pag-uwi, nagsimulang magtaka si Linmo kung bakit tinutulungan ni Siming si Dao Dao Nianer. At si Yuantong naman ay nagkumpirma na sa loob ng 1 taon, ang mga tao ay maaaring magbago at magtago ng maraming sikreto. Nagpatugtog siya ng nakaka-relax na musika, ngunit si Linmo ay hindi makatagal. Sabi niya ayaw niya, ngunit pinipilit si Yuantong na pakinggan niya. Nagdesisyon si Linmo na umalis dahil marami pang trabahong naghihintay na tapusin. Lihim na sinabi ni Yuantong sa sarili, darating ang araw na si Linmo ay mapapasa kanya. Samantala, pinuntahan ni Linmo ang kanyang madrasta upang kumpirmahin na si Dao Dao Nianer ay si Juchen. Ang ipinagtataka niya ay kung bakit kailangang bigyan ni Siming si Juchen ng panibagong katauhan. Ipinaliwanag ni Siming na si Juchen mismo ang ayaw na may makaalam at magkababata sila mula pa noon. Biglang naalala ni Linmo ang isang katulad na larawan sa kanyang lumang album, lalo siyang nalito. Ano ba talaga ang pinagdaanan ni Juchen? Bakit niya kayang sabihin sa kanya ngunit hindi sa akin? Pagkatapos, sa lobby ng kumpanya, kinukulit ng mga mamamahayag si Linmo, tinatanong kung kailan sila ikakasal ni Juchen. Natumba siya at sinalo siya ni Juchen sa harap ng mga kamera. Ipinahayag ni Juchen na kapag ikakasal na sila, tiyak na ipaalam niya ito sa buong media. Ang opisina ay nagdiriwang dahil sina Lingxi at Duyu ay nagkabalik na. Mabilis ding tumaas ang benta ng Dao Dao Nianer. Umiti lang si Lingxi ng pilit at direkta siyang tinanong kung ano talaga ang gusto niya. Humingi siya ng tawad sa pagtatago ng katotohanan, ngunit siniguro niya na hindi siya aalis at humingi lamang siya ng kaunting oras upang sabihin ang dahilan sa tamang pagkakataon. Ngunit ayaw na niyang makinig kaya umalis siya. Nakita niya si Yuantong at lumabas ito na may dahilan, kaarawan niya raw ngayon. Inanyayahan niya si Lingxi na pansamantalang itabi ang trabaho at umuwi upang gumawa ng palayo. Sa pagitan ng glaze at ilaw, ninais niyang makasama si Lingxi taon-taon. Pagkaraan ng ilang araw, ibinalita ni Juchen na si Libo ay inimbitahan na sumali sa isang dating show. At ang Dao Dao Nianer na mag-asawa ay magiging espesyal na bisita. Dahil kay Dao Dao Nianer, hindi siya makatanggi, ngunit kailangan niyang sa pilitang gumanap bilang magkasintahan ni Juchen. Habang galit na pumunta sa set, biglang sumakit ang tiyan ni Lingxi. Pag-uwi niya, wala si Juchen. Lumabas na patago siyang bumili ng red sugar water para sa kanya at naglagay ng band-aid sa kanyang paa at pinalitan ang kanyang high heels ng sneakers. Ang super sweet na eksena ay mabilis na kinunan ng ekip. Ang eksenang iyon ay ikinagalit ni Siming nang makita niya. Tinawagan niya ang ilang tao upang kumilos. Pauwi, si Lingxi ay malamig pa rin kay Juchen. Hindi pa kita pinapatawad. Ngunit ng gabing iyon, sa ilalim ng apartment, hinarang siya ng isang kriminal. Saktong dumating si Juchen at sinuntok ang lalaki at natumba. Nakita niyang may kasama pa ito, kaya hinila niya si Lingxi at nagtago sa isang sulok. Nanginginig na humawak si Lingxi sa damit niya habang umuuwi. Ginagamot niya ang sugat ni Juchen, ngunit bigla siyang hinalikan ni
Ju Chen ng pilit. Dahil alam niyang mahirap siyang manatili, nagkunwari siyang nasasaktan kaya lumambot ang puso ni Lingxi. Hating gabi, patago siyang lumabas para kumain ng tinapay at nahuli siya. Pinilit si Ju Chen na sumandal si Lingxi sa refrigerator at matamis na bumulong, "Lingxi, nagugutom na ako." Nahulog ang tinapay sa sahig at pinili ni Ju Chen na kainin ang isang mas matamis na bagay. At muli, ang mahinang pagtuto ni Lingxi ay sumuko sa halik niya. Kinaumagahan, niyakap ni Ju Chen si Lingxi ng mahigpit. Malamig siyang nagpaalala, "Huwag mong isipin na napatawad na kita." Nagtampo si Ju Chen at sinabing, "Lingxi, kababalik mo palang nagbago ka na agad." Kahit masaya si Lingxi dahil buhay pa siya, hindi pa rin niya matanggap ang labis niyang pagtatago. Sa Huayan Corp, pinilit ng mga shareholder si Lingxi na kunin ang mga share ni Ju Chen sa Shaisan kung gusto niyang panatilihin ang kanyang posisyon bilang tagapagmana. Biglang dumating si Ju Chen at kusang loob na inilipat ang lahat ng kanyang share sa kanya nang walang kondisyon. Paglabas, narinig niya ang balita na ang dalawang kriminal kagabi ay ipinadala ni Siming. Kaya pala matagal na siyang nagdududa dahil sa mga magkakasalungat na detalye sa testamento pagkatapos ng pag-atake noong nakaraan. Si Wang Qingxiang ay halatang nagtitiwala pa rin kay Lingxi bilang kanyang sariling anak at nagkumpirma pa siya ng FET kahit na matapos mangyari ang insidente kay Ju Chen na nagpapatunay na hindi siya ang nasa likod ng lahat. Mabilis na lumabas si Lingxi at direkta siyang tinanong kung bakit niya inilipat ang mga share. Humiti si Ju Chen at sinabing, "Ngayon, mahirap na ako at kailangan kong umasa sa iyo, ang may-ari ng Huayan Corp, upang mabuhay." Pagkatapos ay lumingon siya at dahan-dahang umamin, "Sa buong panahon ng aming paghihiwalay, tuwing nakikita kitang malungkot, gusto ko lang na yakapin ka ng mahigpit. Ang kwintas na nalaglag mo ay ang pinakamalapit na pagkakataon na nakalapit ako sa iyo. Ngunit hindi pa rin kami magkakilala. Humihingi ako ng tawad sa iyo ng libu-libong beses." Kahit hindi pa niya alam kung ano ang tinatago niya, nagdesisyon pa rin si Lingxi na pagkatiwalaan siya muli. Nagpalitan sila ng isang formal na halik upang magkasundo. Nang gabing iyon, niyakap ni Lingxi ang kanyang kasintahan, masaya siyang pinagmamasdan. Nagising si Ju Chen at ninais na sana ay tumigil na ang oras sa sandaling ito. Sa ibang banda, nakipagsuntukan si Yuan Tong kay Siming dahil naglakas loob itong tumawag ng mga kriminal para saktan si Lingxi. Nagbangga ng dalawa at sinisisi ang isa't isa sa pakikialam sa taong gusto nila. Ngunit sa huli, iisa pa rin silang bangka, parehong kasangkot sa kaso ni Ju Chen noon. Hating gabi, nakatanggap si Ju Chen ng tawag sa telepono at mabilis na pumunta upang makita si Siming na nakahando sa isasahig. Dumudugo ang ulo. Sa pag-aalala, dinala niya ito sa ospital. Samantala, nagising si Lingxi at hindi siya nakita. Nakatanggap siya ng tawag na nagsasabing kailangan niyang pumunta agad sa kumpanya sa Amerika dahil sa isang emergency. Sasakay na siya ng eroplano at hindi na makapag-usap pa. "Hintayin mo akong bumalik at aayusin natin ang lahat pagkatapos, ha?" Napabuntong hininga na lang si Lingxi dahil marami pa rin siyang tinatago. Kinabukasan, dumating si Yuan Tong para magbigay ng balita. Hinahanap ng pulisya si Ju Chen dahil pinaghihinalaan siyang may kinalaman sa kaso ni Siming. Malinaw na naitala ng kamera ang pagbuhat niya kay Siming papunta sa kotse. Hindi naniwala si Lingxi, ngunit natigilan siya nang tingnan niya ang impormasyon sa pag-alis sa bansa. Niloko na naman siya ni Ju Chen. Sa sandaling iyon, ibinalita ni Dao Dao Nian na may kumpanya sa Amerika na palihim na kumukuha ng mga share ng Huayan Corp at malapit nang maging pinakamalaking shareholder. Nahulaan ni Lingxi na tiyak na si Ju Chen iyon. Pinuntahan niya si Yuan Tong at nag-alok na bilhin ang mga share mula sa Yuan Tong upang iligtas ang Huayan Corp. Ngunit nagbigay ito ng hindi inaasahang deal. Hindi lang daw sa kanya ang kumpanya, kaya mahirap siyang magdesisyon, maliban na lang kung pakakasalan niya ito. Pag-uwi, kinumpirma rin ng kanyang ama na ang nasa likod ng kumpanya sa Amerika ay sina Ju Chen at Siming. Nadiskubre rin niya na ang kaso ng 7 beses na pagkabigo sa diamond bidding ay kagagawan din ng 2 taong ito. Ang mas masakit ay ang malaman niya na nag-alaga pala siya ng ahas sa kanyang bahay at nakasama pa sa kama si Siming. Nakita ni Lingxi na inaatake sa puso ang kanyang ama, kaya nagpasya siyang ipagtanggol ang Huayan Corp. Nagbalik siya sa apartment ni Ju Chen, mahigpit na niyakap ang paborito nitong kristal na aso at labis siyang nalito. Gusto niyang maniwala kay Ju Chen, ngunit hindi pumayag ang responsibilidad at ang realidad. Sa huli, tinawagan niya si Yuan Tong at pumayag na magpakasal. Kinabukasan, dumating si Yuan Tong na may malumanay na pakikitungo at nagkunwaring mapagbigay. Sinabi na maaari siyang magbago ng isip anumang oras at hindi siya pinipilit. Inamin ni Lingxi na nagkasala siya sa kanya at humiling na hintayin siyang ayusin ang kanyang damdamin. Inanyayahan din siya ni Yuan Tong na magpa-haircut, mag-shopping para magbago ng ambience. Nagpasalamat si Lingxi, ngunit halatang hindi niya ito gusto at umiwas nang lumapit siya. Alam niyang laging nag-aabang ang mga reporter sa Huayan Corp, kaya nag-alok si Yuan Tong na pansamantala siyang lumipat sa bahay nito para magpahinga. Sa bahay ni Yuan Tong, masigla siyang naghanda ng hapunan, ngunit nilagyan niya ng mustard ang lahat ng pagkain. Ibang-iba rin ang tingin niya. Hating gabi, nagugutom si Lingxi at nag-order ng inihaw na tinapay, ngunit mabilis itong kinuha ni Yuan Tong at itinapon na may dahilan na hindi ito mabuti sa kalusugan. Naramdaman ni Lingxi na lalo siyang nagiging kakaiba. Naalala ang lasa ng inihaw na pagkain na nananatili pa sa labi ni Ju Chen at nanabik ang puso niya. Kinaumagahan, nakita ulit ni Lingxi na naghanda si Yuan Tong ng isang marangyang hapagkainan para sa kanya at sinabihan siyang kumain at hintayin siyang bumalik. Ngunit pagdampi ng chopsticks niya, amoy mustard na naman, sobrang lakas. Pagkatapos ay may tumawag sa doorbell. Inakala niyang si Yuan Tong ngunit si Ju Chen pala. Nagulat siya at isinandal siya ni Ju Chen sa dingding at ipinahayag ang lahat ng kanyang pagkamis sa labi niya. Sinampal siya ni Lingxi para magising. Masigla siyang nakiusap na huwag pakasalan si Yuan Tong. Sinabing hindi niya pinatay si Siming at wala siyang
walang kinalaman sa pagkuha ng Huayan Corp. Sa gitna ng tensyon, umuwi si Yuan Tong. Hindi niya mabuksan ang pinto, ngunit nang makuha niya ang susi, biglang binuksan ni Ling Xi ang pinto. Kaya inis siyang nag-inspeksyon sa buong bahay. Nagdahilan si Ling Xi na kailangan niyang isara ang pinto para sa kaligtasan. Nagdahilan siyang manonood siya ng pelikula at kailangan niyang magpalit ng damit. Hindi inaasahan, pagpasok niya sa silid at pagsara ng pinto, biglang lumabas si Ju Chen. Binuhat niya si Ling Xi sa kama at tinapos ang naudlot na halik at sinabi sa kanyang huwag siyang magtiwala kay Yuan Tong. Bigyan lang siya ng isang linggo para imbestigahan ang buong pangyayari. Pagkatapos, umalis sina Ling Xi at Yuan Tong para makatakas si Ju Chen. Ngunit pag-uwi, napagod si Ling Xi dahil pinilit na naman siya ni Yuan Tong na manood ng horror film at gusto pa nitong manood pa sa bahay para masanay siya. Gayunman, nagkunwari si Ling Xi na pagod para makabalik sa kanyang silid. Samantala, umupa si Ju Chen ng investigador at nadiskubre ang kahina-hinalang nakaraan ni Yuan Tong. Lumabas na ang yumaong kapatid ni Ling Xi na si King Yao ay dating kasintahan niya noong kolehiyo at pagkatapos mamatay ni King Yao, huminto si Yuan Tong sa pag-aaral at nagpa-psychiatric treatment. Ang mas kakaiba, lumabas siya sa Amerika noong mismong oras na inatake si Ju Chen. Kinabukasan, hindi sinasadyang binuksan ni Ling Xi ang Xi na nagpalabas ng video ng kanyang yumaong kapatid na si King Yao na gumagawa ng palayok na eksaktong paborito ni Yuan Tong tuwing kaarawan. Nagulat si Ling Xi sa mukha, ugali at taling sa likod ng balikat niya, lahat ay kamukha ni Yuan Tong. Biglang dumating si Yuan Tong at inamin na nagpatatoo siya ng isang pulang taling sa balikat ni Ling Xi dahil gusto niyang maging perpektong kopya siya ni King Yao. Nataranta si Ling Xi at tumakbo, ngunit ikinulong siya ni Yuan Tong. Nagreklamo si Yuan Tong na hindi siya katulad ni King Yao, mula sa paraan ng pagkain hanggang sa panlasa sa pelikula. Nang isuot lang niya ang lumang damit ni King Yao siya nakontento dahil matagumpay siyang nakagawa ng 8 bahagyang kopya. Gayunpaman, nagkaroon si King Yao ng paso sa kamay, isang bagay na wala si Ling Xi, kaya gagawin niya iyon para sa kanya. Nang araw ng kasal, inihatid ni Yuan Tong ang nobya sa altar. Akala niya natupad na ang kanyang pangarap, ngunit sa sandaling iyon, dumating si Ju Chen. Kumpiyansa siyang sinabi na kahit dumating ang pulis, si Yuan Tong ang maaaresto dahil si Siming ay maswerteng hindi namatay. Lumabas siya na nakasaklay at inakusahan si Yuan Tong na sinunog ang shopping center at sinubukang patayin siya noong nag-aagawan sila. Aksidenteng naitulak ni Yuan Tong si Siming kaya tumama ang ulo nito sa mesa at sinadya pa nitong burahin ang fingerprint at magpanggap na Siming sa pagpapadala ng text message kay Ju Chen para manlansi. Sa kabila ng lahat ng pagdadahilan, mahinahong sumagot si Ju Chen, hindi mo na kailangang magpaliwanag pa dahil may sapat na akong ebidensya para akusahan ka ng tangkang pagpatay mula pa noong 1 taon. Pagkatapos ay sinabi ni Ju Chen na dadaliin sana ni Ju Chen si Ling Xi, ngunit pinatigil niya ito dahil ang baukwet na hawak niya ay isang bomba na ikinabit ni Yuan Tong. Hawak ng baliw ang detonator, pinipilit si Ju Chen na hayaan silang umalis ni Ling Xi, kung hindi ay mamamatay silang tatlo. Nagtakbuhan ang lahat nang makita ang bomba. Sinabi ni Ju Chen kay King Yao na umalis at kalmadong pinaalalahanan si Yuan Tong na si Ling Xi ay kapatid ni King Yao. Ngunit lalo lang siyang kinabahan dahil akala niya malapit na niyang maibalik ang kanyang kasintahan, ngunit nawasak lang ang lahat dahil kay Ju Chen. Nagmakaawa si Ju Chen, kung gusto mo, patayin mo ako, wag mo lang siyang saktan. Umiti si Yuan Tong at itinapon ang kutsilyo kay Ju Chen. Kung gusto mo siyang iligtas, saksakin mo ang sarili mo. Umiyak si Ling Xi at nagmakaawa na huwag siyang gumawa ng ganoon. Nagpumiglas si Ling Xi na palayain siya ni Yuan Tong ngunit walang silbi. Malumanay na sinabi ni Ju Chen, Ling Xi, ipikit mo ang iyong mga mata, mabilis lang ito. Ngunit nang malapit na ang kutsilyo sa kanyang balat, bigla niyang ipinukol ito at pinitas ang lubid ng arko ng kasal. Bumagsak ito at inihiwalay sina Yuan Tong at Ling Xi. Nagmadali si Ju Chen upang saluhin si Ling Xi at mabilis siyang tumakbo upang kunin ang detonator. Mas mabilis si Ju Chen kaysa kay Yuan Tong, ngunit mas mabilis itong kumuha ng kutsilyo at sinaksak si Ju Chen na sumuka ng dugo. Pilit pa rin ginamit ni Ju Chen ang lahat ng kanyang lakas upang supuin at patumbahin si Yuan Tong. Pagkatapos ay gumapang siya pabalik kay Ling Xi, isinuot sa kanya ang kanyang jacket, pinunasan ang luha na dumaloy sa kanyang pisngi, at humandusay sa kanyang balikat sa gitna ng tunog ng ulan. Pagkalipas ng 1 linggo, matagumpay si Ju Chen sa operasyon. Ibinunyag ni Siming na inamin na ni Yuan Tong ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Dahil labis niyang pagmamahal sa kapatid ni Ling Xi, siya ay naging isang baliw na walang kontrol. Mahinang humingi ng paumanhin si Siming kay Ling Xi at inamin ang pagkatalo sa pag-ibig ni Ling Xi para kay Ju Chen. Sa labas ng silid ospital, dahan-dahang dumating si Wang Qingxi ang nakasaklay at binigyan si Ling Xi ng kasunduan sa diborsyo at isang kasunduan sa paglilipat ng karapatan sa negosyo ng hotel. Ling Xi, alam kong may talento ka, ngunit hindi ko maibibigay sa iyo ang Huayan Corp. Bilang kapalit, naghanda na ako ng isang hotel na ipinangalan sa iyo bilang pasasalamat sa mga taon ng pag-aalaga mo sa akin. Pagkatapos, sinabi niya na bata pa siya at marami pa siyang pagkakataon. Pagkatapos ay tahimik siyang umalis ng walang anumang pagsisi. Sa wakas, nagising si Ju Chen. Masayang sumugod si Ling Xi sa kanyang bisit. Ngunit ang unang salita na sinabi niya ay tanungin siya kung sino siya. Ako si Ling Xi, ikaw si Ju Chen, at daw niyan sa libing mo. Hinalikan pa kita noon. Tinitigan siya ni Ju Chen at mahinang nagtanong, paano? Nang idikit niya ang labi niya, mabilis siyang hinila ni Ju Chen at hindi na pinakawalan. Napagtanto ni Ling Xi na niloko na naman siya. Nagmamadali siyang nagpaliwanag, noong una, natatakot akong mapahamak ka, kaya hindi ko inamin ang pagkatao ko. Mula ngayon, hindi na kita lolokohin pa. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, opisyal ng pinamahalaan ni Ling Xi ang Huayan Corp, habang si Ju Chen ay sabik na gustong manganak siya ng isang matabang baby
para sa lolo. Lihim siyang naghanda ng proposal sa yuantong na puno ng mga alaala nilang dalawa. Ang litrato niya habang patagong kumakain, ang dandelion na hindi umalis, ang maskara sa ball, at isang maliit na kahon na naglalaman ng sikat na roar na singsing. Ang singsing ay ginagamit para lang sa isang proposal, simbolo ng walang kapalit na pag-ibig habang buhay. Pakasal ka sa akin ulit. Umiyak si Lingxi at tumango, niyakap ang lalaking handang harapin ang kamatayan para sa kanya. Hinalikan ni Ju Chen ang kanyang kamay, ang kamay na nais niyang hawakan habang buhay. Ito na ang masayang pagtatapos ng pelikula ngayong araw. Salamat sa inyong panonood. Paki-like ang video para magkaroon kami ng inspirasyon na magbigay pa ng magagandang pelikula.